Ang bakal na emperador. Please subscribe, like and share po, thank you. And also please donate po kahit magkano lang basta galing sa puso. Kabanata 141, Pakikipag-ugnayan sa madilim na buwan 4. Ano ang sinabi mo? Siya ang alagad ni Simon. Makalipas ang isang linggo, nakilala ni Meister Johas ng Dark Moon Magic Tower, ang ikapitong disipulong si Rob, na nawala mula sa hukbo ng Volga Republic. Nang batiin ng Meister ang alagad na ligtas na nakabalik mula sa digmaan, narinig niya ang isang hindi inaasahang kwento. Matuto pa, si Luke, isang inapo ng mandirigmang Recon, ay ang anino, disciple ng Black Sage, si Simon. Nagkaroon na ng mga alingaw-ngaw na ang inapo ng Recon ay natuto ng dark magic ng Dark Elves, at sa pamamagitan ng bagong impormasyon, nakumpirma ang mga chismis. Pero ang taglayin ang dark magic na si Eugene ni Simon. Anong kalokohan ang ibinubugbog mo? Na-brainwash ka ba kapag nagkataon? Hindi pwede yon, teacher. Nagsalita si Rob tungkol sa visionary magic na nasaksihan niya, ang battle golem na nakita niya, at ang mga demonyong gumagawa ayon sa utos ni Locke. Paano kayang sakupin ng isang ordinaryong warlock ang isang demonyo? At sinabi ng zeitgeist ni Locke na kahit na siya ay inapo ni Recon, lubos niyang naunawaan ang damdamin ni Simon. Ay nako, lahat ng ito, hindi makapaniwalang wika ni Johas. Nasa ilalim ng impresyon si Johas na baka gusto siyang paglaruan ng kanyang alagad. Ngunit nang makita niya kung gaano tiwala si Rob na nagsasalita tungkol sa lalaki, napagtanto niya na hindi ito biro. Siya ay nasa ilalim ng impresyon na ang disipulo ay na-brainwash, gayunpaman, ang katawan ay hindi nagpakita ng mga senyales ng brainwashing. Matuto pa, kung gayon, sa tingin ko ito ay totoo, naisip ni Johas. Sinabi ng zeitgeist ni Sir Locke na gusto niyang makipagkita sa Meister at talakayin ang bagay sa Dark Moon. Kaya't hiniling niya sa Meister na puntahan siya. Sabi ni Rob. Gusto niya ako, ang Meister na sumalubong sa kanya. Hindi makapaniwalang tanong ni Johas. Oo. In terms of the position, mas mataas ang status ng nagtataglay ng Eugene of Simon, naiintindihan ko naman na ayaw mong tanggapin. Ngunit isipin ang tungkol sa kinabukasan ng ating Magic Tower. Okay, sige. Pag-iisipan ko, kaya bumalik ka na sa kwarto mo at magpahinga. Mapait na tugon ni Johas. Kung ito ay ibang tao, hindi niya naramdaman ang pangangailangan, ngunit habang si Rob mismo ay nagsisikap na hikayatin siya, nagkakaroon siya ng pagbabago ng puso. Ito ay tiyak na kailangan kong makilala siya, gayunpaman. Naisip ni Johas. Iniwan ng iba pang mga kadahilanan, tiyak na ang inapo ng mandirigma ay nagmamay-ari ng Eugene ni Simon. Nagpasya man siyang makipagkita sa kanya o patayin, o kung ito ay isang detalyadong plano niya, kailangan munang makipagkita sa kanya ni Johas. Higit pa rito, maaaring nakuha niya ang Eugene ni Simon, na naiwan. Kung ganoon ay baka mapagsaluhan natin ang mahirap na sitwasyon na kinakaharap natin ngayon. Noong nakaraan, inatake sila ng Lich, Arson, na nagdulot ng matinding pinsala sa Dark Moon. Maraming mabubuting elder ang napatay, at ang iba pang warlock at mersenaryo ay napatay din. Bilang karagdagan, ang mga pangunahing pasilidad ng Magic Tower ay ganap na nawasak. Bilang resulta, ang pagbuo ng isang bayani class gigant na iniutos ng Pangulo ay gumawa ng anumang mga pangunahing palatandaan ng pag-unlad. Nang matukoy na ang nagmamay-ari ng Eugene ni Simon, ay maaaring mag-ambag sa sitwasyon, nagpasya si Johas na makipagkita kay Locke. Sa susunod na umaga, si Johas kasama ang kanyang katulong ay umalis patungong Torlot Fortress, kung saan nanunuluyan si Locke. Hindi ko akalain na makakagawa ka ng desisyon ng ganoon kabilis. Sabi ni Rob. Bakit ipagpaliban ang sitwasyon kung alam ng puso ang dapat gawin? Upang makuha ang Eugene ni Simon sa lalong madaling panahon, pumunta kaagad si Johas. Sa hapon ng ikalimang araw, narating nila ang tabing ilog kung saan makikita ang Torlot Fortress. Pupunta ako at ipaalam na dumating na ang guro. O sige, pero mag-ingat ka. Sabi ni Johas. Isang mahirap na gawain ang makapasok sa kuta ng kalaban, at dapat silang tanggapin ni Locke sa harap ng ibang mga tao sa kuta. Naunawaan din ni Rob na tumawid siya sa ilog, nakapasok sa fortress at nakilala si Locke.
Dumating na si Meister. Tanong ni Locke. Oo, naghihintay siya sa kabila ng ilog. Sabihin sa amin kung saan mo gustong magkita at doon tayo. Hindi na kailangan ng mga formalidad na iyon. Makikilala ko siya kaagad. Sabi ni Locke. Palihim na lumabas si Locke sa fortress at tumawid sa ilog kasama sina Philip at Erwin. At nakilala si Johas na naghihintay sa pagbabalik ni Rob. Siguro ikaw si Locke Derecon. Tanong ni Johas nang makita ang binata. Oo, ikaw si Johas, ang Meister of Darkmoon, sa palagay ko. Hindi pinakita, namangha si Locke nang makita si Johas. Ito ay hindi dahil sa 8 bilog na itim na bilog, ngunit ito ay dahil siya ay medyo kamukha ni Meister Jared, na ang Darkness Magic Tower Meister, na sumunod kay Simon noong nakaraan. Sa parehong paraan, si Johas ay nakakaramdam ng parehong antas ng pagtataka na naramdaman ni Locke. Tiba yun ang henyong babaeng wizard na si Erwin. Pero, bakit kasama niya? Naisip ni Johas. Ipinaalam na umalis siya sa timog ng kontinente sa ilalim ng utos ng guro na si Erenes, ngunit hindi niya alam kung bakit. Nabalitaan ko na kilala ng warrior descendant si Erenes, totoo ba talaga iyon? Sa pag-iisip ng pabalik-balik, nakipag-usap si Johas kay Locke. Sinabi ng aking alagad na ikaw ay may hawak ng Black Sages Eugen. Maaari mo bang ipakita sa akin iyon? Well, hindi ito mahirap. Nagpatawag si Locke ng isang golem. Nang tawagin niya ang golem, nanlaki ang mga mata ni Johas na halos lumuwa ang mga eyeballs niya. Ito, hindi pwede. Paano ito? Hindi lang dahil ginamit niya ang dark magic ng Black Sage, o dahil ang golem ay ang parehong kopya ng pangitain ni Simon. Ang totoong dahilan kung bakit nagulat si Johas ay dahil sa aura na ibinibigay ng kaluluwa ni Locke, at ang proseso ng paggawa ng mahika. Naramdaman ang magic power ng kalaban, na pagtanto niya na maraming mahika ang maaaring maipon. Ngunit halos imposible para sa isang tao na madama ang pagiging kumpleto ng walang sinumang alagad. Maraming mga wizard na nagawang maabot ang pinakamataas na magic circle ay palaging kulang sa pagsasanay, may mga taong ang magic ay hindi makaramdam ng kumpleto o magbigay ng inspirasyon sa sinuman. Gayunpaman, si Johas ay nagsasanay ng dark magic sa loob ng maraming taon, at sa wakas ay naabot niya ang 8 circle, habang lumilipas ang panahon, nagsimula siyang makakuha ng hindi pangkaraniwang pagsasanay. Which was nagawa niyang maramdaman ang kumpleto sa magic ni Locke na hindi naramdaman ni Rob, nakakaloka na sinubukan niyang maghanap ng mga dahilan para dito. Ito ay may katuturan kung siya ay isang diwata na nabuhay sa loob ng 100 taon, ngunit para sa isang tao na magkaroon ng isang maislan at kahangahangang puwersa. Ito ay isang imposibleng gawain, kahit na para sa isang mahiwagang henyo. Napagpasyahan ni Johas na ang puwersa ni Locke at ang pagiging kumpleto niya sa magic ay hindi lang dahil sa pagkuha niya ng Eugen o isang pangmatagalang disipulo. Paano mo nagagawa? Tanong ni Johas. Medyo magalang ang boses ni Johas. Nang tingnan ang pagbabago ng tono at mga mata ay bahagyang napangiti si Locke. Sa katunayan, nagawang itago ni Locke ang pagkakumpleto sa mahika. Gayunpaman, kusa niyang ipinakita ito dahil kailangan niyang malaman ng Meister kung sino ang kanyang kinakaharap. Gusto kong tayong dalawa lang ang mag-usap. Pwede bang umatras ka? Tanong ni Locke. Sa mga salita ni Locke, malamig na umatras si Rob, gayunpaman, tila hindi nalilito sina Philip at Erwin. Nabalitaan na nilang dalawa ilang araw na ang nakalipas na si Locke ay makikipag-ugnayan sa mga inapo ni Simon. Tiyak, nabahala si Philip nang marinig niya ito. Gayunpaman, hindi tulad ng isinulat sa kasaysayan ng Baroque, nagpasya siyang tumayo at bantayan sina Locke at Erwin na nagsabi sa kanya tungkol kay Simon at kung paanong hindi masama ang kanyang mga tauhan. Habang umaalis ang lahat sa kanilang kinatatayuan, ibinuka ni Locke ang kanyang bibig na nakatitig kay Johas na may magiliw na mga mata. Mayroong gumagala na wizard mga 500 taon na ang nakalilipas. Mula nang siya ay isinilang ay iniugnay na siya sa larawan ng Diablo, at pinag-usig ng sanlibutan. Iyon ay, nauutal na sabi ni Johas. Naglibot-libot siya hanggang sa edad na 30,
hinamak niya ang mundo at hinamak siya ng mundo, gayunpaman, hindi niya inaasahang nakipag-cross ang landas kasama ang Black Sage, Saemon. At mula sa sandaling iyon, siya ay naging kanyang tagasunod. Sa ilalim ng kanyang patnubay, ang lalaki ay naging 7 Circle Warlock at kumilos bilang Vice Meister ng Darkness Magic Tower. Ang pangalan niya ay Jared. Isang taong tinawag na Aklat ng Kadiliman. Paano mo nalaman ang tungkol sa? Habang kinukwento sa kanya ang kwento ng kanyang ninuno, si Johas ay nagsimulang matakot at magkatuwaan. Ang tunog ni Saemon, ang hari ng Diablo, ay isang napakatanyag na pangalan para sa kasalukuyang mundo, gayunpaman, may mga taong nasa ilalim niya na hindi pa nahayag sa mundo. Isa na rito si Jared, kuntento na siya sa pagiging anino ni Saemon, at hindi sinasadyang ihayag sa mundo ang kanyang pagkatao. Ang mga talaan ng Darkness Magic Tower ay tinawag siyang isang full-time na warlock at binanggit ang kanyang pangalan at posisyon, gayunpaman, ang kanyang malapit na pamilya ay ang tanging nakakaalam ng kanyang nakaraan. Sa kabila noon, nasabi ng binata sa harap ni Johas ang lahat ng tungkol sa kanya, na para bang alam niya o nakita ng sarili niyang mga mata. Nagtataka kung paano ko nalaman ito. Tanong ni Locke. Oo, malinaw naman. Upang magawa iyon, dapat kong sabihin sa iyo ang totoo, ang katotohanan na hindi ko kailanman sinabi sa iba. Mayroon ka bang sapat na tiwala upang pasanin ang katotohanan ito? Tanong ni Locke. Saglit na nag-alinlangan si Johas ngunit hindi nagtagal ay tumango siya na may seryosong ekspresyon. Kahit na ang ibig sabihin nito ay mahuhulog ako sa impyerno, handa akong balikatin ito. Matapang na pahayag ni Johas. Sige, sasabihin ko sa'yo ang totoo. Tumigil sandali si Locke. Ang isang napakaikling paghinto ay parang 100 taon para kay Johas. Namatay si Locke Derecon noong nakaraang taon. Ito ay dahil sa isang gigant na aksidente na nangyari sa isang pag-alit na kapaligiran. Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Naguguluhan na tanong ni Johas. Hindi ako ang inapo ni Recon. Hiniram ko ang katawan ni Locke, ngunit ang aking pagkakakilanlan, ay kapareho ng 500 taon na ang nakakaraan. Nanginginig ang katawan ni Johas. Possibility iyon, pero gusto niyang maniwala na hindi mangyayari ang mga ganoong bagay. Ngunit nabasag ang kanyang pessimistic na pag-iisip sa mga sumunod na salita mula kay Locke. Ang warlock na tinatawag na Devil King. Ako siya, ang Black Sage, Saemon. Chapter 142, Blowing Wines in the Capital 1. Isang buwan na ang lumipas mula nang matapos ang digmaan sa Bulgar Republic. Noong mga araw na iyon, abala ang Torlot Fortress sa paglilinis ng kanilang fortress, sa larangan ng digmaan at pag-aayos ng kanilang mga pader. Mayroong 78 giants at 125 kaaway kanan na nakuha namin mula sa ilog. Ang iba pang mga sandata at maliliit na sandata ay nakolekta sa 5,872 na bag, damit, at lahat ng uri ng magagamit na mga bala ay umabot sa 36,201. Mukhang tuwang-tuwa si Locke sa ulat ni Alex. Sa halip na anupaman, ang makapagtipon ng 78 giants ay ginawa ang kanyang araw. Ang dahilan kung bakit niya nakuha ang giants ay dahil iniwan sila ng kalaban ng masira ang dam dahil napakabigat ng mga ito. Sa proseso, mayroong maraming buhangin at mga labi na natigil sa mga joints at pangunahing bahagi ng makina ng giants. Ito ay medyo mahirap, ngunit pumunta sa mga Iron Mages at hilingin sa kanila na linisin ang giants. Panipi kuwit panipi. Napatingin si Locke kay Erwin na nasa tabi niya. Pero hindi siya sumagot, parang may iniisip. Look here? Are you listening? Erwin, muling tawag ni Locke. Nang medyo lumakas ang pagsasalita ni Locke, naputol ang pag-iisip niya. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, ipaalam sa Iron Mages na linisin ang giants. Dahil kulang tayo sa lakas ng tao, pumunta ka at tulungan mo sila, ulit ni Locke sa sarili. Naiintindihan. Tumango si Erwin at lumabas ng opisina ni Locke. Pagkatapos ay pumasok siya sa Gigant Maintenance Room. Saemon ha? Baka hindi talaga kasinungalingan, pero totoo. Inaalala ni Erwin ang nangyari 2 linggo na ang nakakaraan. Bumisita ang Meister of Darkmoon.
Ang narinig niyang pag-uusap sa pagkikita ay isang bagay na hindi niya makakalimutan. Sinabi ni Locke na gusto niyang magsalita ng pribado at pinaalis ang kanyang mga katulong. Kahit na ang pinakamaliwanag na pulang tainga ng mga duwende ay nahihirapang makarinig mula sa isang tiyak na distansya. Hindi sinasadyang nakinig sa kanilang usapan si Erwin, na noon pa man ay magaling pa sa mga pinsan sa pandinig. Gayunpaman, parang walang katotohanan iyon kaya hindi niya maalis sa isip niya iyon. Ang problema ay kumbinsido si Johas. Lumuhad siya sa harap ni Locke, na nagpakilalang si Simon, at ipinatong ang ulo sa lupa. Mahirap para kay Erwin na paniwalaan na itinapon ng Meister ang kanyang pagpapahalaga at pagmamataas sa harap ng isang lalaking hindi niya nakilala. Kinilala ni Meister si Sir Locke bilang tagapag-ingat at tagapag-alaga ng Magic Tower. Paliwanag ni Rob sa kanila, pero naghinala si Erwin. Tila kumbinsido si Philip sa sinabi ni Rob, ngunit hindi maiwasan ni Erwin na matarante sa narinig. Totoo na ang Viscount Locke ay may kumpleto sa mahika. Siya ay isang taong may drive at inspirasyon. Ngunit isinilang na muli si Simon. May maniniwala ba talaga dyan? Ang ginang ay hindi makapag-concentrate sa kanyang trabaho o anumang iba pang gawain na inilaan sa kanya sa nakalipas na 2 linggo dahil hindi siya makatulog ng maayos. May kinalaman ba ito sa mga kakaibang salita na patuloy na sinasabi ni Master? May sinabi sa kanya si Ernest noong huling beses niya itong nakita. Ang bituin, na nahulog 500 taon na ang nakalilipas, ay muling mabubuhay. Nangangahulugan ba na muling nabuhay si Simon at ang kanyang muling pagsilang bilang si Locke? Habang siya ay nasa malalim na pag-iisip, biglang sumiklab ang apoy sa kanyang mga mata. Napabalikwas sina Erwin at Anna sa sahig, nagkamot ng ulo habang nagkakasalubong. Si Erwin na mas mabilis na bumangon kay Anna ay nagsimulang magmura sa kanya. Saan ka umalis sa isip mo? Lubos na paumanhin. Natapos na ang digmaan, at naglalakad si Anna sa pag-iisip na hihilingin niya kay Locke ang isang personal na petsa ng pagsasanay. Si Anna, nasabik sa kanyang pagkakamali, ay yumuko at humingi ng tawad, na wala ilang segundo. Hindi napigilan ni Erwin na mapabuntong hininga na lang sa sitwasyon. Wala siyang masabi tungkol sa dalagang naglalakad habang abala sa pag-iisip habang ganoon din ang ginagawa niya. Habang malalim ang iniisip ni Erwin, tinitingnan ni Locke ang ulat na iniwan ni Alex. Ang mga gigant na nakuha natin ay dapat sapat na kapakipakinabang kapag nagpasya tayong pabagsakin ang emperador. Upang magawa iyon, kailangan niyang patakbuhin ang mga ito at ibalik ang mga ito sa kanilang pangunahing istruktura ng pagkakahanay. Kakausapin sana niya si Alex at ang iba pang mga lalaki mamaya, ngunit may mga dokumento siyang dapat isulat muna. Pero akong opisyal na nagtatangkang gumawa ng katiwalian. Nakaramdam ng pag-aalinlangan si Locke, ngunit hindi nagtagal ay nawala ang pakiramdam. Kung tutuusin, layunin niya na ibagsak ang Baroque Empire. Upang masira ang imperyo, naisip ni Locke na kailangan niyang gumawa ng kaunting katiwalian. Habang ginagawa niya ang mga papeles, kumatok si Philip sa pinto at pumasok. Ano ito? Tanong ni Locke. Well, ang daming letter na naka-address sa'yo. Karamihan sa kanila ay galing kay Prinsesa Reyna. Sa mga salita ni Philip, tumalon si Locke mula sa kanyang upuan. Ilang sandali, naging abala siya sa digmaan at pagkatapos ay ang reorganisasyon pagkatapos ng digmaan. Nakalimutan na niyang magpadala ng mga sulat sa mga estates. Pero mukhang marami ang pinadala para sa kanya. Kinuha ni Locke ang mga sulat at tiningnan ang mga ito. Marami sa mga sulat ni Reyna ay tungkol kay Locke. Ngunit may iba pang mga bagay na nakasulat sa mga kamakailan lamang. Gumawa si Hans ng Information Guild para sa pagbibigay ng impormasyon. Oo, tiyak na kailangan ng lupain, naisip ni Locke. Ang Information Guild ay hindi naman kailangan sa mga rural na rehiyon. Ngunit, kung kailangan ng isang tao na malaman ang isang bagay, maaari silang magbayad ng pera at makuha ang impormasyon bilang kapalit. At para lumaki ang isang teritoryo at para harapin ni Locke ang Imperial Family, isang maaasahang Information Guild ay mahalaga. At, dumating si Ernest sa estate. Nagulat si Locke sa nabasa niya sa kabilang bahagi ng sulat.
Sinabi lang niya na kilala niya si Erenes noong sinubukan nilang agawin si Reyna, pero hindi niya akalain na darating talaga si Erenes para sa kanya. Dahil sa luha ng lupa. Iyon ang huling sinabi ni Erwin. Iyan ba ang misteryosong kapangyarihan na lumalabas kay Reyna paminsan-minsan? Ngunit ang mas nakakabahala ay ang kalusugan ni Erenes na binanggit sa sulat. Kailangan kong sumagot agad. At may kailangan din akong ipadala kay Johas. Noong huling dumating si Johas, yumuko siya kay Locke na nagbibigay sa kanya ng buong awtoridad. Ibinahagi ni Locke ang ilan sa kanyang pangitain sa Dark Moon Magic Tower, na hindi nila alam. At ipinangako niya sa kanila na magpapadala siya ng kopya ng blueprint ng Gigant, Atlas, na pinag-aaralan sa Caterina Magic Tower. Aabutin ng oras ang pag-aaral at ang disenyo ng Gigant sa Caterina Magic Tower, dahil katatapos lang ng Magic Tower, at nagpa siya si Locke na kumita, kaya naman naisipan niyang hilingin sa Dark Moon na gawin ito. Narinig nga niya na ang Dark Moon ay gumagawa ng Gigants. Matapos ayusin ang mga sulat na ipinadala ni Reyna, inabot ni Locke ang huling sulat, isang utos mula sa Imperial Court. Pinuksan ni Locke ang nakabalot na may sobrang displeased expression at tiningnan ang order. Ano ang sinasabi nito? Tanong ni Philip nang makita ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Locke. Pumunta sa kabisera kasama ang nahuli na mga higanteng kaaway at mga sandata. At dumalo sa Imperial Council para ipaliwanag ang proseso ng labanan at dumalo sa Victory Parade sa Nemesis Central Square. Hindi ito alam ni Locke, ngunit pagkatapos ng digmaan sa Volga Republic, ang Baroque Empire ay nagdurusa sa labanan. Hanggang noon, ang mga maharlika, na may mga tungkulin na maging mga tao lamang upang bantayan ang iba ay walang kapangyarihang gumawa ng sarili nilang desisyon, at ngayon ay inaatake nila ang emperador, na nagsasabi na ang emperador ay kailangang managot sa pagkatalo ng imperyo. Nagtalo ang emperor na ang digmaan ay hindi isang pagkatalo kundi isang tagumpay. Ang ebidensya ay hindi lamang nagtutulak sa mga tropa ng kaaway mula sa imperyo kundi pati na rin sa pagsulong sa teritoryo ng republika at pagkatalo sa ilan sa kanilang mga kuta. Ha! Kamakailan lang ay sinubukan mo akong patayin, at ngayon gusto mong samahan kita sa Victory Parade. Gusto niyang magsalita ng ganoon sa emperador na nag-utos sa kanya. Gayunpaman, habang ang emperador ay na-corner sa politika, naisip ni Locke na magagamit niya ang sitwasyong ito sa kanyang kapakinabangan. Ano sa tingin mo? Tanong ni Philip. Kailangan nating pumunta at tingnan kung gaano sila kaawa-awa, tama ba? Sa tugon ni Locke, hindi mapigilan ni Philip ang mapangiti. Kung gayon, ibigay mo lang ang mga order at magsisimula na tayong maghanda. Magaling. Matapos gawin ni Philip ang kanyang tungkulin, tumugon si Locke sa mga sulat ni Reyna. Gusto ni Locke na paginhawahin siya sa lalong madaling panahon, kaya sinabi niyang ligtas siya, kaya naman tinawag niya ang kanyang demonyong si Sebastian. Tinawagan mo ba ako, Master? Ipadala ang sulat na ito kay Prinsesa Reyna na nasa lungsod ng Lamer. Kung kaya mong lumipad, aabutin lang ng isang araw para magawa ito. Tik! Medyo malayo si Lamer dito. Bulong-bulungan sa kanyang sarili, lumipad si Sebastian sa timog gamit ang kanyang mga itim na pakpak na malawak na kumalat sa kalangitan. Pagkatapos nito, dumalo si Locke sa isang pulong ng militar sa hapon. Ngunit tila tuwang-tuwa ang mga kabalyerong dumalo sa pulong. Sir, nabalitaan namin na imbitado ka sa Victory Parade ngayong taon, tama ba? Sinabi ba sa'yo ni Philip? Tanong ni Locke. Oo, kung kailangan mo ng isang attendant, mangyaring dalhin ako. Hindi, kunin mo na ako. Kakayanin ko ito ng maayos. Anong kalokohan, hindi ka naman expert. Ang mga kabalyero ay naghuhukay sa isa't isa. Kung maaari lang, gusto ni Locke na kunin silang lahat. Gayunpaman, kailangan nilang manatili sa likod upang protektahan ang fortress. Huwag kang mag-away. Harapin natin ito ng patas, sabi ni Locke. Pagdating sa patas na pag-iisip, sina Anna at Alex ang mapalad na pumunta sa capital city. Salamat sa Diyos. Si Anna ay nakaramdam ng kilabot dahil nagustuhan niya ito. Naniniwala siya na ito ay tanda ng Diyos para magkaroon siya ng isang uri ng koneksyon kay Locke. Hey, kung pupunta ako sa kabisera, kailangan kong kumilos.
Nasa sarili niyang linya ng pag-iisip si Ana. Hindi niya akalain na makakaharap niya ang napakalaking puwersa ng kabisera. Chapter 143, Blowing Wines in the Capital 2. Ang Central Square ng kabisera, nemesis ng Baroque Empire. Sa napakakaunting mga estatwa ng Carnot de Baroque, isang estatwa ang nakatayo sa gitna ng plaza. Iyan ba ang mga kagamitang militar ng Bulgar Republic? Oo, kapag lahat tayo ay naglilingkod sa hangganan sa mga aktibong tungkulin, makikita mo na mas maganda ang mga bagay na iyon kung titingnan mo ng malapitan. Sa gitnang parisukat, mayroong maraming mga sandata ng digmaan mula sa Republika ng Volga na nakuha ni Locke. Ang pinakakapansin-pansin sa kanila ay ang 10 gigants. Ang Volga Republic's gigants ay may kakaibang dark green crest. Nakayuko ang mga ulo ng mga higanti na parang banihag. Gayunpaman, hindi lahat ng gigants ay ganoon. Ang ilan sa kanila ay pininturahan tulad ng mga clown at nakadamit tulad ng isa. Paikot-ikot sila sa plaza na may mga taong nakapatong sa magkabilang balikat nila. Ang clown gigants ay sinadya upang maglakad-lakad, na ginagawang masaya ang mga bata sa kanilang oras. Sir Knight, pakisakay naman. Ako, una, matagal na akong naghihintay. Hindi. Ako ang naghintay ng mas matagal. Inis na tumingin si Locke sa mga bata na nagsisigawan. Hindi naman pwedeng sisihin ang mga bata dahil tuwang-tuwa silang lahat sa sitwasyon. Dumating si Locke sa Nemesis noong nakaraang araw at ibinigay ang pagnakawan sa pamilya ng Imperial. Pagkatapos, na parang hinihintay ito ng Imperial Court, ang pagnakawan na dinala ni Locke ay agad na ipinakita sa gitnang plaza bilang ebidensya ng kanilang tagumpay. Bilang karagdagan, naakit ng emperador ang atensyon ng mga tao sa pamamagitan ng paglikha ng isang kawili-wiling kaganapan, na kinabibilangan ng mga kagamitang militar ng kaaway na bansa. Well, tinamaan ng husto. Ang hilagang bahagi ng imperyo ay nawasak at ang hilagang hukbo ay tinamaan ng napakalakas, sapat na mahirap na imposibleng muling itayo. Bilang resulta, ang emperador ay nakatanggap ng paninisi at kalungkutan mula sa mga maharlika. Matapos magsagawa ng mga aksyong militar na nag-udyok sa kaaway, halatang sinisisi siya sa resulta dahil napakalaki ng resulta ng kanyang pagkilos. Pinagtatalunan na kailangan ng Imperial Parliament na bawasan ang awtoridad ng emperador. Ang patunay ay ang tagumpay ng Torlot Fortress. Ginamit ng Emperor ang pagwawalis ng 60,000 na elite na mga sundalo at kabalyero ng Bulgar Republic sa pamamagitan ng kamay at pagkatapos ay tumawid sa hangganan at talunin ang 7 pang mga kuta ng kaaway upang ipahayag na ang imperyo ay nanalo. Kasabay nito, upang magmukhang matagumpay ang tagumpay, sinabi ng mga maharlika ng emperador na bibigyan si Lucas ng titulong bayani ng digmaang Lucases. Mabilis na tugon ng emperador. Napakabilis nito na bago pa man makatapak si Locke sa Nemesis ay ipinapalabas na sa mga lansangan ang kanyang larawan at ang mga eksena ng labanan. Siyempre, lahat ito ay inihanda ng nagmamadali. Ang larawang ipinapakita ay mas mukhang ang warrior recon kaysa kay Locke, at ang taong gumuhit nito ay gumawa ng gawain ng hindi alam ang sitwasyon. Mukhang ang mga pagkakaiba sa pagitan ng emperador at ng mga maharlika ay higit pa sa naisip ko. Bueno, tiyak na ang Northern Estate ng mga maharlika ng emperador ay talagang nawasak, sa isip ni Lucas. Dahil sa pagbagsak ng hilaga, naging pareho ang kapangyarihan ng emperador at ng iba pang maharlika. Dahil doon, sinisikap ng mga maharlika ang kanilang makakaya upang ibigay ang kaliskis ng kapangyarihan, at ang panig ng emperador ay nagsisikap na hawakan ang kanilang kapangyarihan at panatilihin ang kanilang sarili sa unahan. Ang inaabangan ko ay ang senaryo pagkatapos ng Victory Parade. Hanggang noon, ang imperyo ay patuloy na nagbibigay ng parangal sa mga veterano sa tuwing sumiklab ang digmaan sa pagtatapos ng Victory Parade. At sa pagkakataong ito, sinabi na si Locke ang may pinakamalaking papel sa digmaan, at ang emperador, na siyang gumawa ng seremonya, ay walang ibang pagpipilian kundi ang gantimpalaan si Locke ng maganda. Ang hindi pagbibigay ng tagumpay sa bayani ng digmaan ay kapareho ng pagtanggap sa pagkatalo. Viscount, pagod ka na ba? Kaya kung sumakay sa gigant para sa iyo. Gusto mo? Tanong ni Locke. Sa tanong ni Ana, bumaba si Locke sa sabungan. Medyo namutla siya. Si Locke,
Sa clown gigant, ay ibinaba ang mga bata na nakasakay sa kanyang mga balikat, at humakbang si Locke. Thud! Thud! Wow! Ang gigant ay gumagalaw. Tumakbo ng mabilis. Ang mga bata sa gigant ay sumigaw sa tuwa. Tinundan ng mga bata ang gigant, parang mga sisiw na sumusunod sa inahin. Nang makita ang mga makulit na bata, napagod si Locke. Phew! Hindi ko alam na ang pakikitungo sa mga bata ay magiging mas mahirap kaysa sa pakikitungo sa 60,000 mga kaaway, ungol ni Locke. Oo, kahit ganon, ang cute nila. Nagsalita si Alex sa gilid na may ngiti sa labi. Kahit na hindi inaasahan, medyo nagustuhan niya ang mga bata. Kahit na ang mga bata ay buong pananabik na nagtatanong, tinugon niya ang bawat isa sa kanila ng napakabait at matyaga. Nga pala, ang dynamics ng mga maharlika. Tanong ni Locke na puno ng pag-iisip. Ang ama ni Alex ay isang maharlika sa kabisera, at mayroon siyang malawak na network. Hiningi ni Locke ang impormasyon, pumunta kaagad si Alex sa kanyang ama at kinuha ang impormasyon. Ayon sa aking ama, ang mga maharlika ay naghahanda na ngayon para sa isang ganap na digmaan na gaganapin sa Imperial Parliament pagkatapos ng 5 araw. Ang mga maharlika, na nagtiwala sa emperador, ay sinasabing naghahanda para sa isang malaking kontra-atake na dulot ni Marquis Covenil. Marquis Covenil. Siya raw ay isa sa 3 pinunong maharlika kasama sina Duke Butler at Marquis Mayers. Sinasabing nagsilbi siya sa Ministry of Foreign Affairs at sa Ministry of Justice para sa dating emperador. Si Covenil ay isang inapo ng isang maharlika, at siya ay umaasa sa sarili kaya naging malinaw para sa kanya na sumali sa mga maharlika. Bueno, wala akong balak na makipagdigma kahit na ang gayong tao ay nasa ulo nito. Kung ano man ang mangyari, may darating na bagyo. Hindi lang bagyo kung patay na patay ang mga maharlika sa isang bagay. Nagpapasalamat ako na nag-aaway sila sa kanilang sarili. By the way, anong ginagawa ni Erwin ngayon? Tanong ni Locke. Mukhang nanatili lang siya sa kwarto niya buong araw, pero hindi ako sigurado kung ano ang ginagawa niya, sabi ni Alex. Oo. Hindi pinansin ni Erwin ang sinabi ni Locke na manatili sa fortress at sinundan siya sa Nemesis. Gayunpaman, sa unang araw ng kanilang pagdating, gumawa siya ng mahika na komunikasyon sa isang tao, at dumilim ang mukha ni Locke dahil doon. Parang may nangyaring masama, pero hindi pa siya kinulit ni Locke sa nangyari. We never know. So keep your eyes on her at iwasan ang anumang aksidente. Magkakaroon ng maraming wizard sa kabisera na makakakilala sa kanya. 100 taon na ang nakalilipas, gumawa siya ng mga artificial magic stones at nagdulot ng bagong hangin sa magic world. Tiyak na matagal na iyon, ngunit isa pa rin siya sa mga hindi malilimutang mukha na maaalala ng sinumang wizard. Sa partikular, sinilungan ng kabisera ang 5 sa 10 sikat na magic tower sa kontinente. Kung tayo'y magkabuhol-buhol dito, magiging sobrang nakakapagod, kaya kailangan nating maging maingat. Napaisip si Locke at ngumiti sa mga taong nagkukumpulan doon para kunin ang kanyang pirma. Sa kasamaang palad, kailangan niyang gawin ang parehong gawain ng paulit-ulit hanggang sa matapos ang Victory Parade. Kabanata 144, Pag-ihip ng hangin sa kabisera 3. Bumalik si Locke sa tinutuluyan niyang tinutuluyan pagkatapos ng mahabang araw na pakikibaka, upang mahanap ang isang bangkos ng mga sulat sa kanyang silid. Sila ay ipinadala ng konde, isang taong tumukoy kay Lucas bilang Panginoon, ay humiling sa kanya na dumalo sa piging ng kanyang pamilya. Matapos tingnan ang ilang pahina, itinapon ito ni Locke sa basurahan. Si Lucas ay walang oras na maglaan at pumunta sa isang piging o isang piging, ni wala siyang anumang pagnanais na makipag-ugnayan sa sinumang maharlika. Nang makita ang ginawa ni Lucas, tinanong ni Philip. Siguro dapat kang dumaan sa isang segundo at pamilyar sa kanila. Sa hinaharap, isang maharlika sa ating panig ang maaaring. Naiintindihan ko kung ano ang sinusubukan mong sabihin, ngunit kung titingnan mo ako ngayon, ako ay mag-isa at mag-isa. The same people who were bullying me till a few days back are asking me to join them. What is their reason for the change? Ang mga maharlika, ang emperador, lahat sila ay gumagamit sa akin, dapat alam mo iyon.
Ang puwersa ng pareho, ang mga Maharlika at ang emperador ay nasa isang mahigpit na labanan. Dahil dito, determinado silang kumalap ng mga makapangyarihan at prestihiyosong tao sa kanilang sariling panig. Bilang karagdagan, walang intensyon si Locke na pumanig sa mga Maharlika na nauwi lamang sa pag-arte bilang emperador. Ngayon, lahat sila ay umaatungal laban sa emperador at sa kanyang kapangyarihan, ngunit may pagkakataon na ang kanilang mga ninuno ay nakikipaglaban sa tabi ng pamilyang Baroque at inuusig ang mga diwata. Anyway, pagod na ako? Kaya magpapahinga na ako, kung may importanteng bagay, sabihin mo sa akin. Naiintindihan. Magpahinga ka muna. Napayuko si Philip at dumiretso sa kanyang silid. Habang paalis si Philip, lumabas si Locke sa terrace at tumingin sa tanawin. Ito ay isang magandang tanawin. Kung may bituin lang natatama sa lupa. Ang grupo ni Locke ay nananatili sa isa sa pinakamagagandang tirahan sa rehiyon ng Imperial. Dahil ang mga Maharlika at ang iba pang matataas na opisyal ay binigyan ng kanilang pananatili doon, ang mga opisyal ng Imperial ay walang pagpipilian kundi ilagay sila doon. Maraming tao ang nahihirapan sa sakit sa dilim ng magandang gabi. Kung may liwanag, may kadiliman. Nakatingin sa night view na nauwi kay Locke sa kanyang mapait na memory lane, naglakad pabalik si Locke sa kanyang silid. Gayunpaman, bahagyang humanga siya sa hindi pamilyar na tao na hindi pa niya nakikita. Sino ka? Kung mayroon kang mensahe, ilabas mo ang iyong ulo. Kung naramdaman ni Locke na may problema siya ay agad niyang binunot ang kanyang espada. Sa malamig na boses ni Locke, isang makinis na lalaki na nasa late 30s ang lumabas mula sa likod ng muebles. Ikaw ba si Locke Derecon? Tanong niya. Oo, ikaw. Sa kabila ng hindi masyadong mainit na tugon ni Locke, ngumiti ang kalaban at binati siya. Ako si Baron Manuel, ang sekretarya ni Marquis Covenil. Bakit ka papasok sa kwarto ng isang lalaki na parang magnanakaw? Sa tanong ni Locke, tumingin ng diretso si Manuel sa mga mata ni Locke at sinabing, inutusan ako ni Sir Marquis na maghatid ng mensahe para lang sa iyong tainga. Hinding-hindi kita sasaktan, Viscount. Oo. Pagkatapos, hayaan mo akong isapuso ito. Tanong ni Locke. May narinig si Locke mula kay Alex noong araw, kaya minabuti niyang pakinggan kung ano ang ibibigay sa kanya ng lalaki. Sa ibinigay na pahintulot, ipinakita ni Manuel ang panukala ng Marquis na may kakaibang tono. Sa bisperas ng Victory Parade, sa Imperial Court, kailangan mong ipahayag na ang digmaan ay isang pagkatalo at hindi isang tagumpay. Sa mga salita ni Lucas na sumasalungat sa kalooban ng emperador tungkol sa mga bayani ng digmaan, magagawa ni Locke na ibagsak ang sitwasyon na nakahilig sa emperador. Naisipan nilang lumaban sa pamamagitan ng pag-twist sa akin. Si Locke na nakabusangot sa loob ay nagsalita na parang interesado. Paano kung ipahayag ko na ito ay isang pagkatalo? Ilalagay ka nito sa panig ng mga Maharlika. At ibibigay namin ang mga ari-arian sa hilaga ng ilog Ner. Sa north side ng Ner River, naroon si Baron Powell, isang Maharlika. Si Baron Powell ay may medyo maliit na ari-arian, gayunpaman, ito ay mahalaga dahil ito ay patungo sa kabisera ng Nemesis. At kung kailangang labanan ito ng mga Recon sa pamilya ng Imperial, ito ang unang mananakop. Si Marquis, si Recon ay isang hayop na ang mga kuko ay nakatago. Sa ngayon, I am bowing down to these people because I don't have the strength, but when that moment comes, I will expose not just the claws but my fangs also for the imperial family. Kaya naman inisip ng Marquis na hinding-hindi tatanggihan ni Locke ang alok. At nagpatuloy ang proposal. At sa hinaharap, nangangako ang mga Maharlika na kunin ang isang neutral na panig kung sakaling magkaroon ng anumang salungatan sa pamilya ng Imperial. Kung ang mga Maharlika, na namamahala sa dakilang kapangyarihan sa Imperial ay naging neutral, maraming pasanin ang aalisin mula kay Lucas. Gayunpaman sa parehong oras, nakita ni Locke ang kabilang panig ng plano ni Marquis Covenil. Kapag nakipag-away ako sa Imperial, siya ang makikinabang dito. Kung magpas siya ang Recon na kagatin ng Imperial, ang mga Maharlika ay makakakuha ng kapangyarihan. Matapos marinig ang sinabi ni Baron Manuel, si Locke, na nagkukunwaring may malalim na iniisip, ay ibinuka ang kanyang bibig.
Posible bang bigyan ako ng oras para pag-isipan ito ng mabuti? 2 araw, pagkatapos nito, pupunta ako at makikipagkita sa iyo. Sa mga salitang iyon, tahimik na nawala si Baron Manuel. Ano? Nagpadala si Marquis Covenil ng panukala sa Recon Viscount. Oo, kamahalan. Sa tingin ko may pinaplano siya. Gabi na, naghatid si Count Voltes ng ilang kamangha-manghang balita sa emperador. Si Emperor Rudolph ay lumabas sa kanyang kama at mukhang naiinis. Covenil. Pinipigilan ko ang sarili ko all this time. At may balak siyang gawin sa likod ko. Napasigaw ang emperador. Paano kung aalisin natin si Marquis Covenil sa pagkakataong ito? Tanong ng emperador. Si Marquis Covenil, kasama ang kanyang natatanging pag-iisip at mahusay na pagsasalita, ay namamahala sa mga maharlika, kasama si Duke Butler bilang Swordmaster, at si Marquis Meyers ang namamahala sa pagbuo ng mga puwersa sa Timog. Sa pananatili sa kabisera, naisip ng emperador na sinusubukan nilang suriin siya at ang kanyang kapangyarihan, ngunit hindi nila naisip na sila ay nagpaplanong umupo sa trono. Kung ang taong iyon ay biglang namatay, mananatili ba ang mga maharlika? Tanong ni Voltes. Oo, nang hindi nag-iiwan ng anumang patunay, magagawa ito. Sabi ng emperador. Sa katunayan, si Rudolph ang gustong tanggalin ang lahat ng maharlika. Ngunit upang maalis ang mga maharlika na sumangkop sa ikatlong bahagi ng imperyo, kailangang magbuhos ng maraming dugo si Rudolph. At ang pagkilos na iyon, kung hindi maisigawan ng maayos, ay makakabawas sa kapangyarihan ng imperyo. Kaya naman, kahit hindi niya ito gusto, walang nagawa si Rudolph kundi ang tumahimik. Gayunpaman, para sa kanya, ang mga maharlika ay tumawid sa isang linya. Malubhang napinsala ang bansa dahil sa digmaan, at maglakas loob silang bawasan ang awtoridad ng emperador. Sige, gawin mo na. Ngunit sabihin sa kanila na siguraduhing hindi mag-iiwan ng anumang ebidensya. Sa tahimik na tugon ni Rudolph, tumugon si Voltes sa paraang may kumpiyansa. Noon pa lang, naging master na ang mga miyembro ng Hydra. Maaalis nila si Marquis Covenil nang hindi nag-iiwan ng anumang ebidensya. Sa pamilya ng Imperial, mayroong maraming mga lihim na organisasyon na kinukulong at sinasanay bukod sa Knights of Guard at Royal Magic Tower. Kabilang sa mga ito ang isang organisasyon ng assassination na tinatawag na Hydra, na binubuo ng limitadong bilang ng mga assassin, at kamakailan lamang ay ipinanganak ang isang assassin master. Kung siya ay isang guro, kung gayon tiyak. Ang mga bantay ng Marquis ay hindi magiging madaling hawakan, lalo na't si Covenil ay isang dakilang maharlika. Ito ay tiyak na ang mahuhusay na kabalyero at wizard ay nasa paligid niya sa lahat ng oras, at ang pagpatay sa kanya sa pamamagitan ng bantay na iyon ay hindi isang madaling gawain para sa sinuman. Gayunpaman, kung ito ay master, kung gayon maaari itong maging iba. Tulad ng Swordmaster at Spearmaster, ang assassin ay mayroon ding master. Kung ang isang assassin ay maaaring umabot sa antas na iyon, kung gayon kahit ang isang swordmaster ay maaaring patayin ng walang anumang bakas ng pakikibaka, halos tulad ng isang natural na kamatayan. Kung gayon, magtitiwala ako sa iyo. Nagsalita si Rudolph na may maliwanag na mukha, at parang biglang may naalala, tinanong niya. Ngunit, ano ang dapat nating gawin sa lalaking Locke na iyon? Kahit na siya ay nakipag-ugnayan sa pamamagitan ng mga lalaki ng Marquis Covenil, walang matibay na ebidensya na siya ay binili nila. Kaya, sa ngayon, tawagan natin siya at bigyan siya ng maraming kredito hanggat maaari, sir. Ngunit, maniniwala ba ang lalaki sa aking mga salita? Tanong ni Rudolph. Hindi kanya kailangang paniwalaan. Ngunit hanggang sa matapos ang digmaang ito sa loob ng kabisera, hindi siya dapat nasa estado para makipagkamay sa mga maharlika. Kung gayon, tawagan mo siya sa lalong madaling panahon. And with that, naanod ang dalawang lalaki sa ibang usapan. Kabanata 145, Pag-ihip ng hangin sa kabisera 4. Makalipas ang 2 araw, bumalik si Baron Manuel sa tinutuluyan. Nagpasya si Locke na tanggapin ang panukala ng Marquis. Hindi niya nais na gamitin ng alinman sa mga maharlika o ng emperador, ngunit nais niyang mapunta sa isang sitwasyon para sa kanyang kalamangan hanggat maaari.
Kung ang mga salita ay magbibigay ng pakpak sa maharlikang kapangyarihang pampulitika, si Emperador Rudolph ay malamang na mapipilitang gumawa ng armadong aksyon upang hindi mawala ang imperyong ito. Hindi sasali si Locke sa laban at magpapalakas lang siya. Pagkatapos, nang ang dalawang halimaw ng emperador at ang mga maharlika ay magsawa na sa pagkagat sa isa't isa, nagpasya siyang lumabas at maghiganti. Hindi alam ang intensyon ni Locke, napangiti si Baron Manuel sa tuwa. Ahaha, tama ang desisyon mo. Si Sir Marky ay magdaraos ng isang piging bukas, kaya mangyaring sumama sa amin sa kaganapan. Sa palagay ko ay mas mabuti na huwag masyadong magpakita ng aking sarili. Huwag kang mag-alala. Isa itong masquerade ball. Ang kailangan mo lang gawin ay iwasan ang anumang eye contact sa katamtamang antas. Iniabot ni Baron Manuel ang imbitasyon at isang gold-plated colorful butterfly mask, at umalis. Nang si Luke ay naghahanda para dumalo sa handaan, nanginginig si Anna sa silid. Malaking balita, may nangyaring hindi inaasahan. Ano ito? Nagtatakang tanong ni Philip na nag-aalaga kay Luke. Tiyak na si Anna ay isang batang babae na may talento sa espada, at hindi niya kailanman pinabayaan ang kanyang trabaho. Ngunit mayroong isang bagay. Ang problema ay, ang kanyang mga salita ay naaanod pagkatapos ng ilang sandali, at ang partido na nakikinig dito ay magkakaroon ng problema sa pag-concentrate. Pero iba ang araw na iyon, nanginginig ang boses niya dahil may narinig siya tungkol sa capital visit. Huwag kang magtaka. Ngunit namatay si Marky Covenil sa kanyang mansyon kaninang umaga. Ano? Tinitigan siya ni Locke na may gulat sa mukha. Ipinagpatuloy ni Anna ang bagay na iyon, inihahayag niya ang lahat sa kanya ng detalyado. Dahil hindi siya lumabas sa kanyang kama sa umaga, ang mga tagapag-alaga ay nagpunta upang gisingin siya, ngunit sa pagpasok nila sa silid, nakita nila na siya ay namatay sa kanyang pagtulog. Kinailangang suriin ng detalyado ang katawan upang malaman ang dahilan, ngunit malaki ang posibilidad na ang insidente ay maituturing na natural na kamatayan. Ito ay isang kilalang katotohanan na si Marky Covenil ay nagdurusa mula sa isang sakit sa puso. Pero, iba ang sinasabi ng isip ni Locke sa kanya. Pagkaalis ni Manuel, 2 araw ang nakalipas na ibinigay sa kanya ang imbitasyon, tinanong ni Locke ang katalinuhan ni Alex upang malaman ang tungkol kay Marky Covenil. Siya ay may sakit sa puso at nasa katandaan na, ngunit siya ay medyo aktibo at masigla. Siya ay isang tao na sapat na energetic upang makipagtulungan kay Locke sa pamamagitan ng patuloy na pagpapadala sa kanya ng mga subordinate. At paano mamamatay ang gayong tao sa pagtulog? Iyon din, sa ganong tiyempo, tila napakatuso. Nagmamadaling pinaponte ni Locke si Philip sa Information Guild at hiniling kay Alex na alagaan ang mga source sa sambahayan ni Alex. Naisip niya na ang impormasyon mula sa dalawang magkaibang lugar ay maaaring magbigay ng liwanag sa mga hindi nakikitang detalye. Ang mga maharlika ay kasalukuyang nagagalit sa biglaang pagkamatay ni Marky Covenil. Ang mga maharlika ng kabisera ay pumunta sa Marky residence, upang magpaalam sa kanya sa huling pagkakataon. Maaaring ito ay isang assassination. Ngunit, kahit na may malapit na pagsusuri, walang bakas ng isang pagtatangkang pagpatay. Inihayag ng mga ulat ang sanhi ng atake sa puso. At tila hindi ito kakaiba dahil si Marky Covenil ay nagdurusa mula sa isang sakit sa puso. Nagkagulo ang mga maharlika. Ang pagkamatay ng Marky ay talagang isang malaking pagkabigla, ngunit bago ang pagdinig sa Imperial Court, ang pinaka-maaasahang tao sa mga maharlika ay nawala sa isang gabi. Talaga, isang natural na dahilan. Nang si Luke ay nasa sarili niyang pagdududa, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa pagkumpirma ng dahilan. Sa ganoong paraan, baka maupo ang kanyang pagkabalisa. Inutusan niya ang partido na maghintay sa quarters at lumabas upang siyasatin ang pagkamatay ni Marky Covenil. Noong gabing iyon, medyo masikip ang mansyon ni Marky. Ang piging, ay ang isa na dapat gaganapin sa mansyon, at ito ay kinansela kalaunan, ngunit ang pagkamatay ni Marky Covenil ay nagdala ng karamihan ng mga maharlika ng kabisera sa mansyon. Ngunit hindi naging hadlang sa kanilang presensya si Locke na makalusot sa mansyon. Ang wastong paggamit ng reflective magic at ang dark invisibility magic, nakapasok si Locke sa silid kung saan hawak ang katawan ng Marky nang walang kahirap-hirap.
Ang mukha ng Marky ay nakatago sa loob ng napakagandang kabaong at para siyang natutulog doon. Kung siya nga ay pinatay ng isang tao, walang paraan kung saan magkakaroon ng mapayapang mukha. Lumapit si Luke sa kabaong at pinagmasdan ang katawan ng Marky. Iniisip kung siya ay nalason ng hindi kilalang lason o salamangka, ngunit walang ganoong mga bakas. Tiyak na tumingin sa kanya ang mga sikat na pari at wizard, at walang ganoon, kakalat ang balita kung may nakita sila. Nang tingnan niyang mabuti ang katawan ng Marky, nagpasya si Luke na umatras at sumuko. Gayunpaman, nakakaramdam siya ng kakaibang enerhiya mula sa puso ng Marky. Isang madilim, masungit na enerhiya, halos parang isang maliit na uod ang nagising. Parang naramdaman ito ni Luke sa kung saan. Ano kaya ito? Ang enerhiyang ito ay halos kapareho ng demonyong ipinatawag ko 500 taon na ang nakakaraan. Nagawa niya itong isipin. Ang nakikitang enerhiya ng puso ay ang roundworm, isang insekto ng Devildom. Isang bagay na mahirap kilalanin kahit nasa Devildom, kapag nakapasok na ito sa puso ng host, nagsisimula itong kainin ang katawan mula sa loob. Naturally, ang isang nasirang puso ay hindi gagana ng maayos at magiging sanhi ng pagkamatay ng host. Ang problema ay ito ay lumilitaw na isang simpleng atake sa puso para sa iba. Noong panahong iyon, 500 taon na ang nakalilipas, si Luke ay nag-eksperimento ng may pag-usisa tungkol sa mga roundworm na kinuha niya mula sa Devildom, at bilang resulta, nalaman niya ang higit pa tungkol sa mga ito. Ito ay ginagawang malinaw kung paano pinatay ang Marky. Ang mga bilog na bulate ay natural na kumakalat na mga nilalang sa lupa. Maaaring may tumawag sa kanila mula sa Devildom at ginamit sila. Isang warlock sa Imperial o para sa Emperor. Ano man ang kaso, kinumpirma ni Luke na ito ay isang pagpatay at hindi isang natural na kamatayan, at nakatakas mula sa silid kung saan inilagay ang bangkay. Kung magtatagal pa siya, baka mahuli siya, at magiging masakit iyon. Pero, sakto noong papalabas na siya ng mansyon. Ilang boses ang pumasok sa tenga niya at napahinto siya sa kalagitnaan. Ito ay isang malaking bagay. Alam ko, tama. Namatay na ang Marky, walang paraan na mapapanagot ang emperador sa sitwasyong ito. But even then, wala bang ebidensya, ni isa? Hindi natin kayang panagutin ang emperor ng ganito. Wala pa bang ebidensya? Kung mayroon lang tayong pisikal na sertipiko, maaari tayong pumunta kaagad sa Imperial Palace at humingi ng parusa. Sila ang mga batang Maharlika sa edad na 20s at 30s na kabilang sa Maharlika. Pinag-uusapan nila ang pagkamatay ng Marky na ginawa ng emperador. Ngunit nadismaya sila dahil hindi nila maihayag ang paraan at ebidensya ng pagpatay. Oho, tingnan mo dito. Biglang nakaramdam ng ideya si Luke sa kanyang isipan. Sa orihinal, idineklara ng Imperial Parliament na ang digmaan sa Volga ay isang pagkatalo, at hindi tagumpay, at iyon ang naging dahilan upang ang emperador ay napunta sa isang hindi kanais-nais na kalagayan. Ngunit mula sa sandali ng pagkamatay ni Marky, ang lahat ay tila naging mainit at hindi mahuhulaan. Inaabangan ko to. Dahil sa pananabik, lumabas si Luke sa mansyon ng Covenil na may ngiti sa labi. Kabanata 146, Salungatan at Oposisyon 1. Si Baron Jonathan ay isang batang Maharlika na pinarangalan sa pamumuno sa kinabukasan ng imperyo, at siya ay kasalukuyang naglilingkod bilang panloob na ministeryo ng imperyo. Siya ay may mahusay na kakayahan upang maisigawa ang gawaing nasa kamay, at ang kanyang katapatan sa emperador ay walang kapantay. Pinarangalan din siya ni Emperador Rudolph at pinuri siya sa maraming pagkakataon. Oras na ba? Nang makakita ng madilim na anino sa labas ng bintana, lumabas si Jonathan sa kanyang mesa. Ang kanyang asawa ay madalas na nagalit sa kanya kamakailan, na sinasabi sa kanya na siya ay nagtatrabaho ng husto kamakailan lamang. Pagkalabas ng Internal Ministry Office, nagmamadali siyang bumalik sa mansyon. Umakyat siya sa kwarto na nasa ikalawang palapag at sinubukang pakalmayan ang kanyang asawa na masama ang loob sa kanyang pagka-late. Mahal, dumating na ako. Uak. Nagulat si Baron Jonathan na nagbukas ng pinto ng kwarto. Isang kutsilyo ang dumating mula sa likod at sinaksak siya sa likod.
Sa paglingon niya ay sinalubong siya ng masasakit na salita ng lalaking nasa likuran niya. Cook, ito ay para hindi ka panig ng Emperor. Sa malamig na panunuya, binawi ang patalim na tumagos sa puso ni Jonathan. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang assassin na sumaksak sa kanya at nawala sa dilim. Mahal, mahal. Ang ginang, na kailangang makakita ng hindi inaasahang tanawin ng kanyang asawang namamatay sa harap ng kanyang mga mata, ay hindi na nakabalik sa realidad. Namutla ang kanyang mukha matapos makita ang kanyang nahulog na asawa sa kanyang harapan. Ang akala niya ay niloloko lang siya nito dahil sa palagiang pagmamaktol nito. Maniwala ka man o hindi, bawat segundo ay lumalamig ang katawan ng asawa, at ang dugong umaagos mula sa puso nito ay nagpapapula sa sahig. Kya. Maya-maya pa'y may sumigaw sa bibig ng ginang matapos mapagtantong totoo ang nangyayari. Tik. Nakakaawa ang mga manunulat. Hindi ko alam kung ano ang iyong ginagawa pagkatapos ng isang araw na puno ng mga talakayan at mga hakbang ngunit hindi pa nakakagawa ng conclusion. Kung hindi natin ito gagawin, tayo ay nasa malaking problema. Si Viscount Dougal ay isang marangal na Panginoon ng mataas na pagpapahalaga sa kanlurang bahagi ng imperyo. Sa edad na 40 na abot niya sa taong ito, siya ay isang mahusay na eskrimador na may matibay ngunit payat na katawan. Siya ang pinakamagaling. Matapos marinig ang tungkol sa kwento ni Marty Covenil, pumasok siya sa isang pulong kasama ang mga maharlikang Panginoon para sa gabi. Gayunpaman, ang mga maharlika ay pawang masungit at hindi makatanggap ng conclusion. Ito ay dahil walang ebidensya. Hindi nila masisisi ang Emperor at hindi rin nila maaaring pabayaan ang issue. Kaya, walang desisyon na ginawa upang magpatawag ng isang emergency na pagpupulong kung saan naruroon ang lahat ng mga maharlika sa kanilang panig. Tik. Nakakainis. Sa hindi nasisiyahang sigaw, lalabas na sana siya ng meeting room. Malamang na hindi siya tatanggapin ng emperador o ng ilang neutral na maharlika. Siya man ay sinadya upang patayin o pagsaluhan ng tinapay, siya ay natigil sa maharlika hanggang sa wakas. Wala akong dapat pag-usapan sa mga mangmang na umiinom ng gatas. Dapat kong puntahan si Duke Butler at pag-usapan ang mga bagay-bagay sa kanya. Nang maayos na ang pag-iisip ni Dougal, pumasok sa isang eskinita sa labas ang kariton na sinasakyan niya. Ha! Saan mo ako dadalhin? Hindi ito ang daan patungo sa kanyang tahanan. Lumiko sila sa isang hindi pamilyar na eskinita. Sinubukan ni Dougal na kausapin ang driver. Bago huminto ang bagon, kinausap siya ng driver. Pakiusap, bumaba ka na. Bumaba nga si Dougal sa kariton at nakita ang isang lalaki na hindi niya kilala. Hindi ikaw ang driver ko. Ang kanyang bagon ay palaging minamaneho ng parehong lalaki, ngunit ang lalaking ito na nakatayo sa kanyang harapan ay hindi siya iyon. Ahu! Kung ngayon mo lang napansin, mas matamlay ka kaysa sa inaakala ko. Ang mukha ng driver ay isang mukha na hindi niya nakita noon. Ikaw ba ay isang assassin na ipinadala ng Emperor? Tanong ni Dougal. Bahagyang ngumiti ang binata at tumango. Hinugot niya ang kanyang espada at tumingin kay Dougal. Well, masasabi mo yan. Sa tugon ng lalaki, napagtanto ni Dougal na ang binata sa kanyang harapan ay hindi isang assassin na ipinadala ng Emperor. Sino ang taong ito? Kung ang isa ay pumatay ng isang maharlika sa kabisera, kapag nahuli, ang taong iyon ay papatayin. Mayroon bang ibang puwersa sa imperyo na may kapangyarihang gawin ang ganoong bagay? Sinubukan ni Dougal na tasahin ang kanyang kalaban. Malaking malabong sabihin ng lalaki kay Dougal ang gusto niya ng ganoon kadali, at si Dougal ay hindi rin mahilig makipag-usap. Mas mabuting putulin ang isang braso at isang binti at pagkatapos ay tanungin siya. Napaisip si Dougal. Maaaring malakas ang lalaki, o maaaring isa siya sa mga duwag na tatakas lang, ngunit kumpiyansa si Dougal na hindi siya matatalo sa one-on-one fight. Bilang karagdagan, siya ay ini-escort ng 2 expert class na kabalyero. Hinugot ng mga escort knight ang kanilang mga espada sa sandaling bumaba sila sa bagon. Pagsisisihan namin ang pag-uugali mo sa harap ng ating Panginoon, sabi ng isa sa mga kabalyero. Sigurado ka ba? Tanong ng tinaguri ang assassin. Hawk.
Ang mga escort knight na nagtangkang sumugod sa binata ay bumagsak sa lupa habang nakalagay ang kanilang mga kamay sa kanilang mga dibdib na tila sumasakit. Damaloy ang madilim na pulang dugo sa kanilang ilong at bibig. Napaatras si Dougal nang makaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang puso. Poy! Nalason! Kamusta ka? Inispray ko sa loob ng bagon. Habang nakasakay ka, pinapasok mo pa, sabi ng assassin. Ang duwag na ito. Napabuntong hininga si Viscount Dougal at binunot ang kanyang espada. Ngunit sa sandaling inilabas niya ang kanyang espada, ang sakit ay naging mas hindi makayanan. Ang kanyang katawan, na ipinagkanulo ang kanyang kalooban, ay bumagsak sa sahig. Kahit mamatay ako, hinding-hindi kita mapapatawad. Si Dougal, na nagmura sa binata, ay bumagsak sa lupa at samuka ng dugo at namatay pagkalipas ng ilang segundo. Ngumiti ang binata na may malamig na ekspresyon. Ginawa ko ito ng nagmamadali, ngunit sa palagay ko ay gumana ito ng mas mahusay kaysa sa naisip ko. Ang katawan ni Dougal ay napuno ng lason na ginawa mula sa dugo ng isang halimaw na tinatawag na harpy, na isang karaniwang ginagamit na pamamaraan ng mga assassin. Ang lason ay pangunahing ginagamit para sa pagpatay sa mga kabalyero dahil mas mabilis itong kumalat sa mga nilalang na maaaring gumamit ng aura. Ang lason ay karaniwang inilalagay sa mga punyal o sa pagkain at inumin, ngunit ang binata ay nag-spray nito sa kariton. Ginawa ko ang iba pang bagay dito. May inilapag ang nag-ungol na binata sa tabi ng katawan ni Dougal at nawala sa dilim. Kabanata 147, Salungatan at Oposisyon 2. Muling tumama ang rifle sa kabisera noong nakaraang araw, pagkatapos mismo ng pagkamatay ni Marquis Covenil. Magdamag, ilang maharlika at maharlika ng emperador ang namatay. At natural, nabaligtad ang magkabilang panig. Lumabas sila upang hanapin ang salarin at natagpuan ang mga pahiwatig na inakala nilang umalis ang salarin, hindi katulad ng kaso ni Marquis Covenil. Ang mga pahiwatig ay karaniwang maliliit at kaina-hinalang bagay, tulad ng velvet textile na ginamit ng Imperial Forces, o ang mga panyo na ibinebenta sa mga kalapit na tindahan ng mansyon ng isang maharlika. Ngunit ang dalawang panig, na nagdududa na sa isa't isa, ay abala sa pagpuna sa isa't isa kaysa sa paghahanap ng maaasahang mga pahiwatig. Intensyon niya na patayin kami sa Empire Capital Region. Tama iyan. Walang tiyak na mga pahiwatig, ngunit ang parehong tao ay tiyak na pumatay kay Marquis Covenil. Isang manor sa labas ng Nemesis. Marami ang nakakaalam na ang mga marangal na figure ay natipon. Seryoso nilang kinundena ang panawagan ng pagpatay sa emperador at nanawagan para sa isang federal na aksyon. Duke Butler, ano sa tingin mo tungkol dito? Sa pinakamataas na upuan ng meeting room. Nakaupo ang isang maputi ang buhok na matandang may talas sa kanyang mga mata. Siya ang tinawag na Duke Butler, na kumakatawan sa mga maharlika. Siya ay napakalaki sa kanluran. Tumakbo siya diretso sa kabisera nang marinig ang balita tungkol kay Marquis Covenil. Ang lalaki, na tahimik na nakikinig sa kanilang mga salita hanggang noon, sa wakas ay nagpa siya na magsalita dahil ang mga maharlika ay gustong malaman ang kanyang opinyon. Ito ba talaga ang gawain ng emperador? Tanong ni Butler. Oo. Ang lahat ng mga pahiwatig na natuklasan namin ay tumuturo sa emperador sa ngayon. Ito ay gawain ng emperador. Ang mga salita ay mula sa isang batang maharlika, si Cardiff, na nag-isip na ang emperador ay medyo tuso. Ngunit sa pagkakakilala sa emperor, tiyak na hindi siya gagawa ng anumang katangahan na mag-iwan ng ebidensya. Gayunpaman, gaano man kakapal si Emperor Rudolph, hindi lahat ng maharlika ng emperador ay kapareho niya. Marami sa mga maharlika ng emperador ay mga uod lamang na may pinakamataas na katapatan sa emperador. May napakagandang pagkakataon na ang gayong mga uod ay maaaring gumawa ng hindi magandang trabaho upang makakuha ng bentahe ng emperador. Ano man ang dahilan, kung ang gayong mga pagpapalagay ay talagang tama, ang pananagutan sa huli ay maiuugnay sa pinuno, ang emperador. Marquis Meyers, ano ang iyong iniisip tungkol dito? Tanong ni Butler. Pamuka ang bibig ni Meyers na nakaupo sa tapat ng Duke Butler. Medyo hindi ako sigurado, pero hindi na dapat ganito ang mga bagay.
Bilang panimula, sa palagay ko dapat tayong magkaroon ng isang minimum na panukalang pangkaligtasan. Iginiit ni Marky Meyers, na dumating sa kabisera bago si Duque Butler, na dapat magkaisa ang mga Maharlika. Kung kalat-kalat silang lahat, siguradong malilibugan sila. So, nagmumungkahi ka ba ng rebelyon? Ang salitang rebelyon, na lumabas sa bibig ni Duque Butler, ay nagpatiga sa mukha ng lahat ng Maharlika sa silid. Ang salita ay may napakabigat na kahulugan. Hindi rebellion. Ipakita na lang natin sa emperador na tayo ay nagkakaisa at hilingin sa kanya na parusahan ang taong nasa likod ng pangyayaring ito. At upang ilipat ang ilan sa kapangyarihan ng emperador sa Imperial Council. Sa madaling salita, ito ay uri ng isang armadong demonstrasyon. Sa katunayan, alam ng mga Maharlika na hindi sila madaling manalo kung makikipag-head-to-head sila sa emperor. Ano man ang mangyari, ang hukbo ng emperador at ang mga kabalyero ng emperador ay palaging magiging nakahihigit sa mga Maharlika. Ngunit sa kabutihang palad, si Count Kyle ay pinatay kanina, at kalahati ng 6 na Sword Masters of the Empire ay pagmamayari na ngayon ng mga Maharlika. Sa partikular, si Duque Butler, na pangalawa sa pinakamalakas pagkatapos ni Rudolph, ay nakakuha ng malaking tiwala at paggalang mula sa Central Knights. Kaya naman naisip ng Emperor na hindi niya maaaring baliwalain ang kanilang mga kahilingan. Yun lang ba ang paraan? Oo. Tinatapakan na natin ang likod ng dragon, ang paglalakad pabalik ay parang pagtanggap sa sarili nating pagkatalo. Marami sa mga Maharlika, tulad ni Marky Meyers, ay mula sa mga royal ng kaharian na sinakop ng Baroque Empire. Ang tanging dahilan kung bakit sila sumunod sa emperador ay dahil wala silang kapangyarihan. Sumasang-ayon ako kay Marky Meyers. Oo, kung hindi ngayon, kailan natin ipapakita ang ating lakas? Dito at doon, nagsimulang kumilos ang mga Maharlika pabor sa tinatawag na rebelyon. Sa kalaunan, ayon sa bilang ng mga opinyon, ang mga Maharlika ay nagpasya na mag-ipon ng isang puwersa, at kapwa sina Butler at Meyers ang nagdiin sa pamilya ng Imperial. Kuwang. Anong nangyari? Para mapababa ang iba pang Maharlika maliban kay Covenil. Sa opisina ng emperador. Nagalit si Emperador Rudolph kay Count Voltes. Dahil may nangyaring hindi niya inaasahan. Ngunit, si Count Voltes ay nasa parehong paraan. Hindi ko alam kung anong nangyari sa syudad. Tinawagan ko ang Meister ng herde at nagtanong, ngunit sinabi niya na hindi nila ito ginawa. Kung ganoon, sino ang gumawa nito? At siya nga pala, sigurado ka bang hindi pinapatay ng mga Maharlika sa panig natin ang mga Maharlika sa kanilang panig? Ang mga Maharlika ng emperador at ang mga kabalyero, na namatay noong gabing iyon, ay mga lalaking administratibong opisyal na kanyang itinatangi. Sila ay mga mahuhusay na tao na maaaring humantong sa imperyo sa isang mas magandang kinabukasan, ngunit ang lahat ay nagbago sa isang sandali. Hindi pa rin malinaw. Iniimbestigahan pa rin ito ng Intelligence Department, kaya tiyak na lalabas ang katotohanan sa lalong madaling panahon. Ang ilang mga pahiwatig ay natagpuan malapit sa mga bangkay ng mga namatay na emperador na Maharlika. Gayunpaman, ang ebidensya ay napakalinaw na ito ay nagdududa kung ito ay mapagkakatiwalaan o hindi. Kaya, lumipat ang departamento ng panektik ng Empire upang imbestigahan ito. Ito ay, wala talagang gumagana sa paraang nararapat. Si Rudolph, na bigo, ay kinabog ang kanyang dibdib. Walang nagawa si Count Voltes kundi tingnan ang emperador. Kabanata 148, Salungatan at Oposisyon 3. Cook, kumain ka na. Si Luke, na nakagawa ng lahat ng gawaing iyon, ay sumabog sa loob nang tingnan niya ang pangit na kapaligiran na tumaas sa kabisera. Kung magkakaroon nga ng maliit na sagupaan sa pagitan ng emperador at ng mga Maharlika, tiyak na mauuwi ito sa digmaang sibil. Kung sumiklab ang digmaang sibil, kahit na manalo ang emperador, siya ay magdaranas ng maraming pinsala. Malaking pagkakataon iyon para mapatay ni Locke ang dalawang kaaway na mayroon siya. Kala ko aabutin ng humigit kumulang 10 taon bago mabuo ang sitwasyong ito, ngunit ito ay hindi inaasahang makatipid sa akin ng maraming oras. Nang nasa sarili niyang pag-iisip si Locke,
Isang grupo ng mga tao ang pumasok sa silid pagkatapos ng katok. Sir Locke. Lumapit sa kanya ang isang balingkinita na dilag na may pilak na buhok, bukod sa iba pang mga lalaki. Si Ana, na gumabay sa mga tao sa loob ay napatingin sa kanila. Reyna. Hindi, paano, bakit ka nandito? Nagulat si Ana dahil may kulay na saya at ngiti sa mukha ni Locke. Bago dumating sa kabisera, nagpadala ito ng liham sa kanya ngunit hindi akalain ni Locke na pupunta si Prinsesa Reyna sa kabisera upang makita siya. Sinabi mo na pupunta ka sa capital para sa mga gantimpala. At hindi na ako makapaghintay na makita ka pa. Hindi niya alam na nagiging emosyonal na siya nang makita si Locke, na mula ang mukha ni Reyna sa sarili niyang sinabi. Wala kang nasaktan kahit saan, tama? Tanong niya na namumula ang mukha. Ahaha, nakita mong okay lang ako. So, naging maayos ka na ba? Wala ka namang sakit, tama ba? Ang aking puso ay natakot sa pag-aalala ng batang Panginoon. Ay nako, busy silang dalawa sa pag-uusap pagkatapos ng mahabang panahon at wala na silang pakialam kung pinapanood sila o hindi. Ang lahat ng ito ay dahil sa mga oras na kanilang ginugol na malayo sa isa na naging dahilan ng kanilang pag-iibigan. Ngunit mula sa pananaw ng iba na hindi alam ang kanilang nararamdaman, hindi iyon gaanong ibig sabihin. Lord. Hindi mo ba kami nakikita? Dumating na rin kayo. Si Hans at ang iba pang mga retainer ay mukhang malungkot. Hindi man lang sila tinitingnan ng Panginoon na kanilang pinalaki mula sa yugto ng isang bata, mukha siyang walang utang na loob. Hindi niya alam, tinanong ni Locke. Paano ko iisipin na lahat ay pupunta dito, lalo na kung walang mag-uulat sa akin? Dahil nagpasya si Prinsesa Reyna na pumunta, gusto rin naming pumunta para makita ang mukha mo. Nabalitaan ng mga retainer na ang kanilang Panginoon ay nakaligtas sa digmaang Republika ng Volga at itinakda para sa Merito. Pero nag-aalala silang lahat na hindi nakayanin ni Reyna ang sarili pagkatapos makilala si Locke. Lahat sila ay nasa ilalim ng takot na si Locke ay maaaring nasugatan o nasaktan at kumilos ng malakas para sa kapakanan ng prinsesa. Umupo ka muna. At prinsesa, maupo ka na rin. Pinaupo ni Locke si Reyna malapit sa kanya at tumingin kay Ana. Sir Ana, mangyaring kumuha ng ilang mga pampalamig dito. Naiintindihan, sir. Gaya ng dati, sa mahinang boses, sumagot si Ana at lumabas ng kwarto na nakasampay ang mga balikat. Gayunpaman, si Locke ay nakatutok lamang kay Reyna, kaya hindi niya namalayan na tila hindi pangkaraniwan ang pagkabalisa ni Ana. Nang makaupo na ang lahat sa silid, lahat sila ay nag-usap tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Tiningnan ng mga retainer ang kalagayan ni Locke at medyo nag-relax. Hindi nagtagal, nagsimulang dumaloy ang mga ulat tungkol sa mga estate. Ito ay pareho sa mga ulat na dumating sa 2 buwan na nakalipas at walang marahas na nagbago. Ang ari-arian ay pinamamahalaan ng maayos ng mga retainer, at ang lungsod ng Lamer ay mas maunlad kaysa dati, lalo na pagkatapos ng digmaan, sa ilalim ng pamumuno ni Reyna at ng Merchant Union. Bilang karagdagan, ang Caterina Magic Tower na nasa ilalim ng Mute ay patuloy na lumalaki na may mga wizard na dumagsa, at ang Mute ay pumupunta sa mga lansangan upang kunin ang mga batang may mahiwagang katangian mula sa ari-arian. At bilang resulta ng utos ng Panginoon, ang pangangalap ay patuloy na nangyayari, mayroon tayong 70,000 sundalo, 500 kabalyero, at 80 gigant. Nasiyahan si Locke sa pagkakaibang nakita niya mula sa ari-arian sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata at ang kasalukuyang oras. Lahat kayo nagsumikap sa pagkakataong ito. Gayunpaman, marami pa kaming kailangang gawin para makamit ang aming mga layunin. Sabi ni Locke. Naiintindihan. Sumagot ang buong grupo ni Locke. Sir Hans. Narinig ko na nilikha ang Information Guild, nangyari ba ito? Tanong ni Locke na may ilang iniisip. Magpapatuloy ako sa Panginoon. Please pumasok ka sa loob. Habang pinapalakpak ni Hans ang kanyang mga kamay, bumukas ang pinto nang pumasok ang isang medyo may edad na lalaki. Bumaba ang lalaking pumasok at lumuhad kay Locke. Ako si Hudson, Panginoon. Si Hudson ay, ipinaliwanag ni Hans ang kasaysayan ni Hudson kay Locke, na nakatingin pa rin sa kanya.
Siya ay napakahusay na siya ay minsang pinatrabaho sa Information Guild of the Capital. Itinulak siya sa pagtataksil ng kanyang mga nasasakupan at nailigtas mula sa kamatayan sa angkop na panahon. Siya ang tamang tao para gawin ito, kaya naman hinirang ko siya bilang pinuno ng Argos. Sabi ni Hans. Argos. Ang pangalan ng isang estate. Tanong ni Locke. Tulad ng halimaw na may daan-daang mata, narinig ko ang tungkol dito na nakatira sa ibang kontinente. Kung may iniisip kang ibang pangalan, papalitan ko kaagad. Hindi, ayos lang. Hayaan mo na yan. Tinitigan ni Locke si Hudson at tinanong siya. Ang Information Guild ay hindi lamang gumana sa pamamagitan ng pag-upo sa likod ng isang marangyang desk. Kailangang maglibot at magkaroon ng propesyonal na kaalaman at koneksyon upang malaman ang tungkol sa isang bagay. Sa ganoong kahulugan, tila angkop para sa lalaki na magtrabaho bilang isang miyembro ng Information Guild. Ang tanging alalahanin ni Locke ay, kung kaya ba niyang magtiwala sa kanya o hindi. Bilang karagdagan, nakikita ni Locke ang isang mahiwagang alon na gumagalaw sa ulo ni Hudson. Mukhang may mental magic ang kaibigang ito sa trabaho. Oh, nakilala mo ba? Tulad ng makikita mo, inilagay ko iyon sa kanyang ulo bilang isang paraan ng pagbabawal sa kanya sa pagtataksil sa amin. At ito ay sa kanyang pagsang-ayon. Sa mga salita mula kay Hans, nagulat si Locke kay Hudson, at tumango si Hudson. Ang brainwashing na ginawa ng mental magic o dark magic ay may parehong epekto ng pagpigil sa isang pagkakanulo. Gayunpaman, hindi tulad ng paghuhugas ng utak, na ginagawang sundin lamang ng tao ang mga utos, ang mental magic ay nagdudulot ng matinding sakit kapag ang mga salita ng isang gawain na ipinagbabawal ay ginawa. Sa totoo lang, ipinagbabawal ang dark magic, ngunit ang mental magic ay palaging ginagamit ng mga maharlika upang pigilan ang kanilang mga manggagawa sa pagtataksil sa kanila. At maaari itong gamitin sa isang pangkalahatang setting, ngunit narinig na hindi marami ang handa na magboluntaryo para dito. Sa ganoong kahulugan, ang lalaking Hudson na ito ay tiyak na kakaiba. Ngunit, sino ang gumawa ng ipinagbabawal na salamangka sa iyo? Dahil alam ni Sir Mute, wala siyang balak gawin iyon. Nakinig si Locke sa sasabihin ni Hans at tinanong si Hudson. Hindi ka ba nagsisisi? Iniligtas ng mga lalaking ito ang aking buhay, at binibigyan ako ng pagkakataong gamitin ang aking pagkakataon sa buhay. Kung kaya ko, ibibigay ko ang aking kaluluwa at katapatan sa iyo. Nang makitang yumoko si Hudson, hindi maisip ni Philip ang sarili. Ano kaya ang magiging reaksyon niya kung alam niyang talagang makukuha ng Panginoon ang kanyang kaluluwa? Hindi lamang mga kaluluwa, ngunit siya ang guro ng masasamang demonyo. Nagulat si Philip nang malaman niya kamakailan na may kaunting subordinate kay Locke. Bibigyan kita ng malaking gantimpala para sa iyong trabaho, kaya't mangyaring huwag mo akong bigon o ang aking mga tao. Gagawin ko ang aking makakaya. Matapos sabihin ni Hudson ang kanyang katapatan, tinawag ni Locke sina Anna at Alex at ipinakilala sila sa mga retainer. Sa hinaharap, maaaring sumali silang dalawa sa grupo ni Locke bilang mga retainer, kaya gusto niya maging pamilyar sila sa iba. Marami, pero kailangan mo silang makilala mamaya, sabi ni Locke. Oh, sa unang sulyap, mukha silang matapang na magkaibigan. Inaasahan ko ang hinaharap. Bahagyang napangiti si Alex sa masaganang papuri ng mga retainer, ngunit sabik na sabik si Anna na makinig kay Reyna. Palagi niyang iniisip kung may mas hihigit pa sa kanya. Gayunpaman, sa kanyang harapan mismo ay isang eleganteng dilag na may perpektong sukat, isang likas na marangal na biyaya na magpapadama ng pagkabigo sa sinumang babae. Kung mayroong isang bagay na si Anna ay mas mahusay kaysa kay Reyna, kung gayon ito ay ang matibay na katawan na nabuo niya pagkatapos sumali sa mga kabalyero. Ito ay isang pader na hinding-hindi malalampasan ni Anna. Cook. Hindi ako magpapatalo sa kanya. Si Anna, na nag-aapoy sa apoy ng pagtanggi, ay tumingin kay Reyna. Gayunpaman, sinalubong ni Reyna ang kanyang mga mata na may banayad ng ngiti. Ngunit, Panginoon, hindi ba kakaiba ang kapaligiran sa kabisera? May nalalaman ka ba? Nang tanungin ng isang retainer, ipinaliwanag lamang ni Locke ang mga bagay na mainam na sabihin. Nang magkwento siya, nagulat ang lahat sa kwarto.
Sana, baka magkaroon ng civil war. Magiging kalamangan ba natin kung ang dalawang puwersa ay magkagatan at mapunit sa isa't isa? Sana magkaroon tayo ng pagkakataong malutas ang utang na itinulak nila sa atin sa nakalipas na 500 taon. Nakalimutan mo ba kung nasaan tayo? Dito nakikinig ang mga ibon sa ating mga salita sa araw at ang mga daga sa gabi. Maging maingat sa iyong pagpili ng mga salita. Agad na tumahimik ang mga retainer sa sinabi ni Hans. Maaaring malaman ng parehong maharlika ang kanilang mga salita. Okay then? Since it has been a long day, take a good rest at magkikita tayo bukas para sa anumang karagdagang talakayan. Nagpasya si Luke na matulog dahil pagod siya sa lahat ng pakikipag-ugnayan niya sa mga retainer sa maghapon. Kabanata 149, Salungatan at Oposisyon 4. Kinabukasan, nagsaya si Luke kay Reyna habang bumibisita sa mga sikat na atraksyon ng kabisera. Hindi ka ba dadalo sa Victory Parade sa Central Square? Tanong ni Reyna. Ang mga lalaki ay dadalo dito. Kahit na pagkatapos, magkakaroon ng maraming mga tao na pupunta upang makita ang war hero. Naglagay nga ako ng dahilan, sinabi ko sa kanila na hindi maganda ang pakiramdam ko. Kaya hindi magiging problema. At ano man ang sitwasyon, tiyak na nahihirapan ang Emperor sa paghawak sa mga maharlika, kaya hindi siya magkakaroon ng oras na mag-alala tungkol kay Luke o sa kanyang pagkawala. Kaya, nagpasya si Luke na gamitin ang oras na iyon habang kasama si Reyna hanggat kaya niya. Ang lumang Imperial Palace. Si Luke at Reyna ay pumasok sa puting marmol na kuta malapit sa Imperial Palace. Ito ay dating maharlikang palasyo ng kaharian ng Libya, at ito ay napanatili hanggang sa kasalukuyang panahon dahil ito ay ginamit ng unang emperador, si Carlo de Baroque, at ang kanyang koronasyon ay naganap doon. Sinasabing ito ay binuksan para sa mga turista sa loob ng maraming taon at ginamit bilang isang villa para sa ilang mga bisita din. Alam ko ang lugar na ito. Ito ay tulad ng lugar kung saan ako nakatira noong ako ay bata pa. Sa paglabas ng mga lumang alaala ng kanyang pagkabata, sumili ang pananabik ng ngiti sa mukha ni Reyna. Ang puno ng cherry ay katulad ng dati. Dati akong umaakyat doon at nag-aalala kay Sir Pavel. Mukhang tomboy ka. Oo, siguro kung hindi lang ako nag-iisa, naabot ko na ang pagiging knight. Hindi iyon ang isang bagay na nahihirapan akong isipin. Sa mga alaalang ibinalita ni Reyna, tumingin ang dalawang tao sa paligid ng lumang palasyo at lumipat sa ibang lokasyon. Medyo abala ang lugar, na may lumang templo sa ibabaw ng istruktura. Wow! Nakikita ko ang buong kabisera mula dito. Sabi ni Reyna na excited. Ang paglubog ng araw na nakikita natin mula rito ay kamangha-mangha. Hindi nagtagal pagkatapos sabihin ni Luke na nagsimulang lumubog ang araw. Nagsimulang kulayan ng pulang liwanag ang buong kalangitan. Ang parehong kahangahangang tanawin ay hindi nagbago kahit na pagkatapos ng 500 taon. Oh my! Ang ganda talaga nito. Ito ang isa sa mga sekreto ng Nemesis na ipinakilala sa akin ng isang taong kilala ko. Ngumiti si Luke ng mapait na ngiti. Si Katerina, ang nagturo sa kanya na galugarin ang kalikasan. Ironically, siya rin ang taong nagpakilala kay Luke sa lugar, at sinasabi iyon ni Luke sa taong kamukha niya. Ngunit ito ay medyo kakaiba, sabi ni Reyna. Kakaiba? Tanong ni Luke. Tumira ako sa kabisera ng maraming taon noong bata pa ako at hiniling na lumipat mula sa aking bansa, ngunit bihira akong lumabas ng villa. Ngunit sa ilang kadahilanan, iba ang landscape na ito. Parang nakapunta na ako dito dati. Sa mga salita ni Prinsesa Reyna, naramdaman ni Luke ang pagtibok ng kanyang puso. Kamukhang kamukha ni Reyna si Katerina, pero alam niyang hindi iisang tao ang dalawa. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang mga salitang iyon, nakaramdam siya ng kakaiba. Talaga bang reincarnation ito, ang pinag-uusapan ng mga tao sa Southern Continent? Kung talagang si Reyna ang reinkarnasyon ni Katerina, tunay na makapagpasalamat si Luke sa Diyos. Kailangan na nating pumunta ngayon. Kapag na-late ka, magalit ka kay Sir Pavel tulad ng dati mong ginagawa noong bata ka pa. Sabi ni Luke, gusto kong manatili dito ng kaunti pa dahil masaya ako. Hinawakan ni Reyna ang kamay ni Luke. Si Luke,
kasama ang kanyang ngiti na kasiya siya gaya ng dati, ay ibinaba siya sa istruktura. Bumalik si Luke sa accommodation pagkatapos makipag-date kay Reyna. Kinansela ang Imperial War hearing. Ano? Narinig ko na magkakaroon ng isang bagay na kapalit ng pagdinig, at ang emperador ang nagkansela nito. Pwede pa ba yon? Ayon sa batas ng Imperial, posible. Medyo nagalit si Luke. Gayunpaman, hindi iyon ang katapusan ng ulat ni Alex. At ito ang narinig ko mula sa aking ama kaninang umaga, ang mga puwersa ng Noble ay bumubuo ng dalawang puwersa para sa kanilang pamamahala, sina Duke Butler at Marquis Mayers. Sa panlabas, ito ay inaangkin na isang nagkakaisang puwersa upang linisin ang mga halimaw na kabilang sa mga maharlika, at walang sinuman ang maaaring tumuro sa isa at tumawag sa kanila na isang halimaw. At walang dahilan para ang isang halimaw na sweep ay ituring na napakalaki. At ang emperador, hiniling niya na ang pagsasanay ng mga lalaki ay itigil at buwagin kaagad ang tinatawag na grupo, ngunit ang mga maharlika ay tumanggi na gawin iyon. Ang plano ng emperador ay ilipat ang ilan sa mga proximal na kabalyero at ang mga sentral na unit sa paligid ng parehong mga lalawigan. Magkakaroon ba ng digmaang sibil sa kasong ito? Sa tanong ni Alex, napaisip sandali si Luke at umiling. Sa kasamaang palad, hindi ito mangyayari. Bakit? Since both sides are stupid, they won't drag the issue to the end. At kung magkakaroon ng digmaang sibil, hindi sana magagalaw ang hukbo. Kung naghihintay sila ng digmaang sibil, ang hukbo ay lihim na gumalaw ng hindi nalalaman ng iba. Kung gayon, ito ba ay isang pagpapakita ng puwersa? Isang uri ng taktika sa dulo ng talampas. Nangangahulugan ito na kung ang isa ay hindi sumuko ngayon, ang partido ay walang intensyon na manatiling tahimik. Si Luke ay nagbigay ng higit pang mga pag-iisip na subukang pukawin ang magkabilang panig. Kung iwagayway niya ang kanyang buntot ng mas mahaba, tiyak na mahuhuli siya, at walang garantiya na hindi siya malalantad. Ang magkabilang panig ay naghahanap sa kabisera upang mahanap ang mamamatay tao na kumukuha ng mga maharlika sa magkabilang panig. Kaya, hindi ako dapat gumawa ng anumang agarang aksyon. Kung hindi ko ito gagawin ng tama, hindi na ako magkakaroon ng mga pagkakataong sumibol ang mga binhi ng pagdududa. Gaya ng inaasahan ni Lucas, kumalat ang mga alingaw-ngaw sa buong Nemesis na ang emperador at ang maharlika ay nagpasya na magkasundo kinabukasan. Nalaman ni Alex kung anong uri ng pangako ang ginawa ng emperador sa mga maharlika at ang mga maharlika na nagtipon para sa kanilang pagpupulong ay bumalik na sa kani-kanilang teritoryo. Tiyak, nangyari ito tulad ng naisip ko. Sa kasamaang palad, walang magawa. Ngunit hindi nasayang ang lahat ng trabaho ni Luke. Ang dalawang paksayon ay gumawa ng huling minutong kompromiso, ngunit ang labanan ay mas malalim kaysa dati. Sa katunayan, ang maliliit na maharlika sa magkabilang panig ay nagreklamo tungkol sa resulta, at ito ay nagpapataas ng panloob na puot sa iba. At kung may nangyari sa hinaharap, ang magkabilang panig ay dapat nabubunutin ang kanilang mga espada sa isa't isa sa halip na pag-usapan ito. Kaya naman hindi gaanong nababalisa si Luke at nagpasyang maghintay ng oras na mas mabuti kaysa dito. Chapter 150, The Win Isa. Ang pagdinig sa digmaan ay nakansela, ngunit ang victory parade ay ginanap sa isang maringal na paraan. Bilang karagdagan sa emperador, maraming iba pang mga maharlika kabilang si Duke Butler ang dumalo sa kaganapan. Dumalo si Luke sa parada kasama ang kanyang mga tauhan. Nagpabalik-balik siya sa Central Square sa buong araw. Ay nako, tiningnan lang namin, sabi ni Philip kay Luke habang nagsasalita sa pamamagitan ng ngipin. Hindi pa ito tapos. Sa gabi, may selebrasyon para sa victory parade sa Imperial Palace. Pagod na tayo, hindi ba pwedeng huwag na lang? Tanong ni Philip. Hindi. May mga kaganapang hindi imperial na magaganap. At baka maparusahan tayo dahil sa kalapastanganan. Nasira tayo. Maya-maya, kinailangan ni Luke na maghanda para dumalo sa victory parade celebration na may ngiti sa labi. Bilisan mo. Maaaring may mga dayuhang bisita sa kaganapan. Hindi namin gustong palitan ng Emperor ang iyong post sa isang lugar na masira kaysa sa Torlot Fortress. Okay? Naiintindihan mo na, itigil mo na ang pagmamaktol mo.
Si Luke, na hindi nakayanan ang pagmamaktol ni Philip na parang biyenan, ay kinaladkad palabas ang masakit na katawan mula sa sopa. Dapat ba akong maligo? Tanong ni Luke. Pakiusap. Maaaring alisin nito ang ilang pagkapagod. May ilang fragrance oil at sabon sa banyo. Habang tinutulak ni Philip si Luke sa banyo, nakarinig siya ng katok sa labas, at pumasok ang isang surir mula sa tinutuluyan. Pinaplansa ng tailcoat, sir. Good job. Ano? Bakit ganyan ang itsura? Hindi napigilan ni Philip ang mapasigaw matapos tingnan ang tailcoat ni Luke na dala ng surir. At ang mga kulubot dito. Natiklop mo ba ito? Bakit mo gagawing ganito ang mamahaling damit? Sorry. Hindi naman ganoon kalala ang pamamalansa ng tailcoat ni Luke. Ngunit si Philip, na tagapag-alaga ni Luke, ay nahuhumaling sa pagiging perpekto mula noong nakaraang taon. Kukunin ko ito at ibabalik ito ng maayos sa sandaling muli, sabi ng tagahatid ng mensahe. Walang sapat na oras, kaya bilasan mo. Pumunta ka na lang at dalhin mo rito ang plancha. Pagkaraan ng ilang sandali, pumunta ang lalaki at ibinalik ang bakal na may uling, at si Philip, kasama ang kanyang mga kasanayan, ay tinanggal ang mga kulubot sa tailcoat ni Luke. Bilang karagdagan, ang mga linya ng tailcoat ay mukhang matalim na bilang isang espada. Kailangan mong gawin ito, maintindihan. Bakit hindi mo magawa ito sa halip na magpapagod sa mga tao? Kailangang mamalansya ng damit ang lalaking iyon para makakain ng pagkain, naisip ni Luke. Hindi napigilan ni Luke na matawa kay Philip, na umuungol sa surirman dahil sa galing nito sa pamamalansa. Pung! 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 Sa madilim na kalangitan ng gabi, nakadisplay ang magagandang berda na paputok. Ang palasyo ng Imperial ay napapaligiran ng mga mahiwagang ilaw sa lahat ng dako. Ang mga ilaw ay parang mga hiyas na nakasabit sa kalangitan sa gabi. Ang daan patungo sa banquet hall ay natatakpan ng maliwanag na pulang carpet, at lahat ng uri ng mga bulaklak ay pinalamutian sa magkabilang gilid. Ito ay napakagandang display. Ang lahat ba ng mga piging ay orihinal na gaganapin sa Imperial Palace? Si Luke, na dumating sa palasyo para dumalo sa selebrasyon, ay hindi mapanatiling kalmado matapos makita ang napakagandang pinalamutian na palasyo. Hindi masamang sabihin na sobra ang mga palamuti, ngunit hindi alam ni Luke ang mga chismis na bumabalot kay Emperor Rudolph, na naghanda ng handaan. Ipinapakita niya ang kanyang kapangyarihan. Tulad ng ginawa ng kanyang mga ninuno. Ang ninuno ni Emperador Rudolph, si Carno de Baroque, ay palaging nagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagdaraos ng isang hindi pa naganap na piging kahit na sila ay nakikipagdigma sa hukbo ng dyablo. Idinaos ang piging na may layuning bumuo ng isang human party coalition laban sa Legion ng Samon. Bilang karagdagan, ang mandirigma na si Recon ay sumali rin sa piging na iyon. Si Rudolph ay may katulad na pattern sa ginawa ng kanyang mga ninuno noong nakaraan. Sa pagkakataong ito ay para ipakita sa iba pang mga maharlika at sa mga dayuhang maharlika ang kanyang lakas at na mayroon pa siyang mga mapagkukunang kailangan upang mamuno at makuha ang mga puso ng mga emperador na maharlika na naabala sa digmaan at pagpatay. Ito ay tiyak na maaaring isipin na mahusay, ngunit upang gawin ang lahat ng ito sa isang maikling panahon, ito ay tulad ng siya ay nagmamadali. Kung ano man ang iniisip niya, tumungo si Luke sa banquet hall na may mapagmataas na ngiti sa kanyang mukha. Walang tiyak na dahilan para dito. Ang taong nanguna sa digmaan sa kanilang tagumpay ay siya. Inisip ni Luke ang kanyang sarili bilang pangunahing karakter ng pagdiriwang. Luke de Recon at ang kanyang partido. Ang mga nagkukumpulan na sa banquet hall ay napalingon sa announcement ng banquet speaker. Ang binata ay ang inapo ng isang mandirigma. Natalo niya ang 60,000 Republikano na may isang maliit na kuta sa kamay. Iyan din kay Marquis Tyrone, na sikat sa pagiging commander noong panahon ng Rebolusyong Republikano. Nagkibit-balikat sina Philip at Alex sa mga papuri at paghanga na nagmumula sa magkabilang panig. Nagmalaki rin si Luke dahil malaki ang naiambag niya sa tagumpay ng imperyo. Lumingon-lingon si Luke sa banquet hall na pinag-uusapan siya. Narinig niya na si Prinsesa Reyna at ang kanyang partido ay unang pumunta sa banquet hall ngunit ang paghahanap sa kanila ay hindi isang madaling gawain. Dito,
Nang marinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa likuran, nakita niya sina Ana at Reyna. Habang papalapit si Locke sa kanila, ibinaba ni Ana ang kanyang damit at tuwang-tuwa siyang tumalikod. Hehe. Ano ang hitsura ko, matandang Viscount? Oo, maganda ka. Magalang na sagot ni Locke at tumingin sa gilid niya kung saan nakatayo si Reyna. Maganda ka. Kung kaya ko, kinuha na sana kita sa aking mga bisig. Pinapahiya mo ako, tugon ni Reyna. Nagsalita silang dalawa ng may magandang loob at pumunta sa gitna ng banquet hall para sumayaw. Nang makitang sumasayaw ang dalawa sa musika ng bandang Imperial, namutla ang mukha ni Ana. Tik, medyo maganda ang effort, pero ang kalaban ang may kapangyarihan. Sabi ni Philip, na pumunta sa tabi ni Ana. Pagkatapos sumali sa Torlot Fortress, tinuruan niya ito ng gold sword, kaya alam niya kung ano si Ana. Huwag mo akong pakialaman. Mas madaling sumuko, payo niya sa kanya. Sabi ko naman sa'yo wag mo akong istorbohin. Kung bored ka, huwag kang mangistorbo sa mga tao at sumayaw ka. Kung ganoon, paano kung sabay tayong sumayaw? Tanong ni Philip. Iniabot ni Philip ang kamay kay Ana. Si Ana, na medyo hindi nasisiyahan sa ekspresyon, nang makita ang kanyang nakakatakot na instructor na humingi ng kanyang kamay, namula at hinawakan ang kanyang kamay. Huwag kang magkamali. Pumayag na lang ako kasi naiinip na ako, paglilinaw niya kay Philip. Okay, naiintindihan ko. Nagpatuloy ang pagtugtog ng banda, at umalangaw-ngaw ang piging na may nakakaaliw na musika. Sa oras na ang emperador ay gumawa ng kanyang presensya, si Locke ay nagsasaya na kasama si Reyna. Gayunpaman, hindi siya iniwan ng mga tao sa paligid niya. Pagbati sa Viscount. Ako ang inapo ng kabalyerong si Rolex, na minsang nakipaglaban kasama ang mandirigmang Recon. Ang pamangkin ko ay naglilingkod sa ilalim mo sa Torlot Fortress. Hindi ko maiwasang maging proud sa pagiging tiyuhin niya. Galing ako sa Toledo. Hindi ka ba aware sa Toledo? Ang maalamat na Recon ay nagsanay ng kanyang mga kasanayan sa espada doon. Nang matukoy ni Locke na makihalubilo siya para bumuo ng isang network. Ang pangunahing target ni Locke ay ang mas mababang mga maharlika, na kahit papaano ay desperadong nagsisikap na bumuo ng isang network kasama ang mga matataas na maharlika. At ang mga hindi nagkaroon ng pagkakataong makausap si Locke ay kinakausap ang kanyang partner na si Prinsesa Reyna. Ang aking asawa ay mula sa Volga. Matagal ko nang nakilala ang isang mayaman. Noong panahong iyon, ang lalaki ay may isang bata na kasing ganda mo. Ang aming ikalima na lola ay isang Volga princess. Maaari kaming maging malayong kamag-anak ni Princess, hindi namin alam. Sinubukan ni Locke na ngumiti ng katamtaman sa kanilang mga salita, ngunit tinatrato niya ang kanilang pagtatangka sa halip na nakakasakit. Maya-maya, napagod siya. Hinawakan niya ang kamay ni Reyna at pumunta sa isang bakanteng teres. Naku, napakahusay din ng kakayahang magpasakit ng mga tao. Gusto ba talaga nila akong makilala ng husto? Nabulag sila ng kapangyarihan. Hindi mo na talaga kailangang pansinin ang mga salita nila, ani Reyna. Pagkatapos mag-usap, nagkatinginan ang dalawa. Magkalapit na ang kanilang mga mukha sa pagitan nila. Noon ay may biglang pumasok sa teres. Ito, nauna na sila sa akin. Itutuloy ko ang gagawin ko ha. Ang pagkakakilanlan ng nanghihimasok ay si Count Ferrero, ang vice-kapitan ng Knights of Guard. Isa siya sa Swordmasters of the Empire, at nakilala niya si Locke minsan sa Imperial Palace. May hawak na wine glass, lumapit siya kay Locke nang makilala niya ang mukha ni Locke. Sino kaya ito? Ang bayani ng digmaan na sinira ang 60,000 kalaban at pinabagsak ang 7 sa kanilang mga fortress. Kahit na hindi tama, gusto kong madama ang iyong espada sa ibang pagkakataon. Makipagmatch ka sa akin ngayon din. Hindi pa rin sumusuko ang konde kay Locke. Hindi, pagkatapos malaman na nakakuha siya ng merito sa digmaan kasama ang Volga Republic, lalo siyang nakaramdam ng pagkabigo at nais na lumaban. Ito ay isang banquet hall, tugon ni Locke. Ano ang kailangang gawin ng isang lugar para ang isang tao ay makalaban sa iba? If you want to, we can move to a place that I know, sabi niya kay Locke.
Nakatakas lang si Locke sa bagong mayaman na maharlikang tigre at hyena sa handaan. Inis na tinanggihan ni Locke ang alok niya. Ayoko. Hinding-hindi ako makikipag-duel sa'yo. Hindi ba pwedeng minsan lang? Maaari akong magtanong. Sinusubukang kumbansihin si Locke, tumingin siya kay Reyna. Sa pag-iisip na tumatakbo sa kanyang isip, tiningnan niya ito ng maigi at pinakawalan ang radon gas. Ang ideya na mayroon si Ferrero ay medyo simple. Kung ilalagay niya si Reyna sa mahirap na sitwasyon, wala nang magagawa si Locke kundi ang labanan siya. Gayunpaman, ang nangyari sa halip ay nakakagulat. Ang lalaking ito, si Reyna, na tinamaan ng radon gas, ay naging lightheaded at nahulog sa lupa, sigaw ni Locke at humakbang. Sa sandaling siya ay humakbang, kakilakilabot na enerhiya ang bumuhos mula sa kanyang katawan. Ang enerhiyang inilabas ni Locke ay na-neutralize ang magic radon gas na inilabas ni Count Ferrero. Gayunpaman, ang konde ay nabigla. Tingnan mo ito ngayon. Naisip ni Count. Nagulat si Count Ferrero kay Locke, na nauna ng malakas. Nanginginig ang balat niya nang makita ang ginawa ni Locke. Lumalabas na mas magaling si Locke kaysa sa inaakala niya. How dare he release radon to another person? Kailangan kong ibagsak ang lalaking ito. Iniisip ni Locke na kaya niyang talunin si Count Ferrero nang hindi ginagamit ang kanyang dark magic. Ang isang expert swordsmanship at sixth circle white magic ay hinding-hindi makakatalo sa isang sword master. Gayunpaman, si Locke ay nagkaroon ng maraming karanasan sa pagharap sa isang malakas na kalaban. Kung ginamit ni Locke ang tamang paghahalo ng espada at mahika, maaaring hindi siya manalo, ngunit maaaring hindi rin siya matalo. Gayunpaman, walang pagnanais si Locke na ipakita ang kanyang mga kasanayan sa Imperial Palace. Kung ang mga salita ay umabot sa tainga ng emperador, tiyak na itataas niya ang kanyang pag-iingat. Huho, ayaw mo bang protektahan ang pinakamamahal mong babae? Para magawa iyon, kailangan mo akong ipaglaban. Nag-aalangan pa rin si Locke, at patuloy siyang tinatakot ng konde. Kung nakita ni Philip ang sitwasyong ito at ang pag-aalinlangan ni Locke, tiyak na madidismaya siya. Nag-aalangan si Locke dahil kalaban niya ang isang malakas na lalaki. Habang lumalaki ang radon mula sa Count Ferrero, napilitan si Locke na gumawa ng desisyon. Pa! Isang firework ang pumutok sa langit. Ito na ang huling babala. Kung hindi mo binawi ang radon gas, magsisi ka sa huli, babala ni Locke. Hindi ko ba matutugunan ang pagsisisi na iyon ngayon? Nang walang epekto kay Ferrero ang huling babala niya, gumawa ng desisyon si Locke, haharap siya sa kanya. Nako! Ayoko lang magmukhang may sakit. Matapos magdesisyon, inabot niya ang kanyang espada na nakapalibot sa kanyang baywang. Sakto nang huhugutin na niya ang kanyang espada. Dumating na si Lord Majesty. Sa malakas na sigaw mula sa banquet speaker, binawi ni Count Ferrero ang radon. Nako, kamahalan. Maaari kang dumating mamaya. Gaano man kalakas si Ferrero, ang pinakamataas na kabalyero ng imperyo ay hindi pa rin makakalaban ng emperador. Habang pabalik si Ferrero, bumantong hininga si Locke. Iyon ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng pasasalamat sa mapahamak na inapon ng kalaban.